Napadpad sa sinaunang panahon para magtayo ng restaurant. Naging alamat ako dahil sa microwave at ready-to-eat meals. Habang ang ibang mga chef ay nagtatrabaho mula umaga hanggang gabi. Ang sikreto kong putahe ay kailangan lang ay init sa loob ng 3 minuto. Habang ang ibang mga kumpanya ay nag-aalala tungkol sa mga sangkap, ang ref ko ay hindi nauubusan ng laman. Nagkakagulo ang mga customer para sa isang kagat ng maladyos na chicken dish. Ang leader ng Martial Arts Alliance ay ayaw nang umalis. Pinipilit ako ng prinsesa na pandohan para magbukas ng bagong branch. Hanggang sa araw na iyon. Sa wakas ay bumigay na rin ang microwave ko. Ngunit habang nag-aalala ako sa pagsasara ng aking maliit na takeout shop, biglang may narinig na sigaw mula sa labas. May-ari, may tao ba riyan? Bilisan mo at bigyan mo na ako ng pagkain. Mamatay na ako sa gutom. Habang abala si Yuji sa pag-iisip, isang malakas at buong boses ang bumasag sa katahimikan ng tindahan. Sige po, papunta na po. Ano po ang gusto ninyong kainin? Ginagarantiya ng aming tindahan na maihahain ang pagkain sa loob ng 20 minuto. Kapag lumagpas sa oras, libre na. Itinago ni Yuji ang kanyang cellphone. At sinabi niya ito nang hindi nag-iisip. Pero pag-angat niya ng kanyang ulo, natigilan siya. Ang dati moderno niyang tindahan sa harap, ay naging isang sinaunang kainan. Mga lamesang parisukat na gawa sa kahoy ng ash. Hagdan ang gawa sa matandang kahoy ng elm. At mga malalaking pulang lampara na nakasabit sa itaas. Ang lahat ay tila bago ngunit pamilyar sa kanya. Nasaan ito? Hindi ba't nasa sarili siyang takeout shop? At itong customer sa kanyang harapan. Nakasuot ng sinaunang kasuotan. Huwag mong sabihing aksidente siyang napasok sa isang film set. O baka naman nananaginip pa siya. At nagkakaroon ng halusinasyon. Boss, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Hindi mo pa ba ako bibigyan ng pagkain? Kahit ano na lang ang ihain mo. Hindi ako mapili. Nang makita ng customer na natigilan si Yuji. Naiinip na niya itong minadali. Pupunta na po. Agad-agad. Sunod-sunod na tumango si Yuji. Naglakad siya papunta sa kusina. Totoo man o hindi, pakiramdam niya ay kailangan niyang maghilamos para mahimasmasan. Pagdating sa kusina, basta na lang niya binuksan ng ref. Kumuha siya ng isang pakete ng pinakamabenta sa tindahan. Na siya ring may pinakamaraming stock, ang Kung Pao Chicken. Ginupit ang pakete at isinalin sa plato. Inilagay sa microwave. Lahat ay ginawa niya ng tuloy-tuloy. Gumawa ng ingay ang microwave. Saka lang nagkaroon ng pagkakataon si Yuji na buksan ang gripo at maghilamos ng malinis na tubig. Matapos kumalma ng sandali, muli siyang naglakas loob na lumabas ng pinto ng kusina. Ang ilaw, ang pintong salamin, ang electric fan, mga pamilyar na tanawin. Ang pamilyar na amoy. Talaga bang guni-guni ko lang ang lahat kanina? Hindi totoo ang customer kanina. Teka, hindi totoo ang customer. Kung ganoon, para saan ang Kung Pao Chicken na iniinit ko? Hay, nako, ako na lang ang kakain. Sakto, hindi pa ako naghahapunan ngayon. Bamantong hininga siya. Walang magawang bumalik si Yuji sa kusina. Sakto, lumipas ang 3.5 minuto. Tapos nang uminit ang pagkain. Isang mabangong amoy ang humalimuyak mula sa microwave. Kumuha ng chopstick si Yuji at tinikman ng isang piraso ng manok. Kahit sabihing pre-cooked meal lang ito, masarap pa rin ang lasa. Hindi ko lang alam kung gaano karaming kemikal ang ginamit dito. Samantala, sa loob ng tindahan, pagkatapos pumunta ni Yuji sa kusina, naiwan lang ang customer na kumakalamang sikmura. Mag-isang naiwan sa dining area. Hawak-hawak ni Wang Shen ang kanyang tiyan, hirap na siya sa gutom. Kung hindi lang siya gutom na gutom, hinding-hindi siya papasok sa isang maliit na tindahan na tulad nito na hindi naman sikat. Kung alam ko lang, hindi na sana ako nag-shortcut sa daan na to. Walang makainan at walang matutuluyan sa pesteng lugar na to. Isang malaking patibong to. Kung sa kabilang daan sana ako dumaan, malamang ay masarap na ang tulog ko sa isang hotel ngayon. Kumakain na ng masasarap na pagkain. Huwag na nating pag-usapan ang kabilang bayan. Ang restaurant doon, may ilang putahe talagang masarap. Paminsan-minsan, may bago pa silang putahe. Sapat na sapat para sa mga suki nilang mahilig kumain. Hindi tulad dito sa lugar na to. Ang hirap na, ang pangit pa. Tiningnan ni Wang Shen ang ayos ng restaurant na puno ng pagkadismaya. 5 maliit at isang malaking mesa, 6 lahat. Ang dudumi, may alikabok pa. Sa mga sulok, may mga agyo pa. Halatang matagal nang hindi nililinis. O baka naman matagal nang walang kumakain dito. Ganitong klaseng kainan, 20 minuto bago may serve ang pagkain. Baka naman puro kaning baboy lang ang meron dito. Baka naman ikamatay ko pa ang pagkain dito. Pero kung hindi naman ako kakain, mamamatay naman ako sa gutom. Nakakabaliw naman to. Hayaan na nga, hayaan na. Pagtiyagaan na lang para may laman ang tiyan. Pagbalik niya sa kabisera, kailangan niyang kumain ng masarap sa Taifeng Tower. Teka, saan nanggagaling ang amoy na yun? Baka naman naghahalusinate na ako sa gutom. Paano magkakaroon ng amoy ng masarap na pagkain sa ganitong lugar? Pagdilat ng kanyang mga mata, nakita ni Wang Shen ang isang taong may hawak na plato sa isang kamay. Habang kinukuha ang isang piraso ng manok gamit ang kamay, at isusubo na sana ito, nagtama ang kanilang mga mata ni Yuji. Nagkatitigan sila, sobrang awkward ng sitwasyon. Tindero, anong ginagawa mo? Hindi makapaniwalang itinuro ni Wang Shen ang kamay ni Yuji na patagang kumakain. Sa panahon ngayon, mayroon pa palang kumakain ng pagkain ng customer sa mismong harapan nila. Grabe naman itong may-ari. Ayos lang, Ginoo. Tinitikman ko lang para sa'yo kung luto na ba. Nagmamadaling ibinaba ni Yuji ang kanyang mga chopsticks.
Hindi mo rin naman siya masisisi kung bakit siya kumakain ng patago. Kanina lang kasi, akala niya nag-hallucinate siya. Inisip niyang sayang lang kung hindi niya kakainin. Dahil kung hindi, itong pre-packaged meal na to. Kahit sa aso, hindi ko yan ipapakain. Hindi ko akalain na paglabas ko pa lang ng kusina, ay napunta na naman ako sa kakaibang lugar na ito. Wala lang, asterisk singhot. Anong ulam ito? Sa mga sandaling iyon, ang isip ni Wang Shen ay nabighani na sa ulam na hawak ni Yuji. Ang bango nito, talagang nangingibabaw. Ang ulam sa plato ay mapula at may kintab. Hiwa-hiwalay ang bawat sangkap. Ang ibabaw ng mga piraso ng karne ay nababalutan ng malapot na sarsa. Sinamahan pa ng berdeng pipino at tostadong mani. Sa kulay pa lang nito ay kaitakam-takam na. Kung pao chicken, Ginoo, hindi nyo pa po natitikman. Kaya naman, na medyo nagtatakang inilagay ang ulam sa harap ni Wang Shen. Ang kung pao chicken ay isang pangkaraniwang lutong bahay na ulam. Halos lahat ng pamilya ay malamang nakaluto na nito. Masarap nga ito, pero hindi naman siguro sa puntong kaitakaman ng sobra, di ba? Lalo na't hindi pa ito bagong luto. Isa itong purong pre-cooked na ulam. Diyos lang ang nakakaalam kung gaano karaming teknolohiya ang idinagdag dito. Pero ang taong nasa harap ko ay tila nasasarapan pa. Huwag mong sabihin, totoong nag-time travel na nga ako. Hindi, ngayon lang ako nakakita ng ulam na ganito kaganda, kabango, at kasarap tingnan. Napakabango. Hindi na makapaghintay si Wang Shen at kumuha ng isang piraso ng manok. Pagkasubo pa lang niya, biglang lumaki ang kanyang mga mata. Ang lasa nito, para bang may isang buhay na manok na sumasayaw sa dulo ng dila ko. Ang malambot at makinis na karne ng manok sa dulo ng aking dila ay natutunaw at pinupuno ang buong bibig ng lasa ng manok. Wala nang sisisarap pa rito. Bukod sa manok, nariyan din ang luntiang pipino, na mas lalong malutong at nakaka-presko. Kaya ang buong ulam ay malinamnam pero hindi nakakaumay. Kahit hindi ko alam kung ano yung ibang mga sangkap. Ang mga ito ay tostado at malutong. At napakasarap. Kung mayroon lang sanang isang banga ng masarap na alak ngayon. Iyak na para na akong nasa langit. Pero pagtingin sa bakanteng counter, binitiwan na ni Wang Shen ang ideyang iyon. Isang maliit na kainan sa probinsya. Swerte na kung may isang putahe man lang na maipagmamalaki. Ang iba ay hindi na dapat asahan pa. At isa pa, talagang hindi nagbebenta ng alak ang tindahan ni Yuji. Pang takeout naman kasi talaga ang pangunahing benta niya. Sinong matinong takeout store ang nagbebenta pa ng alak? Ang mahalaga po ay nasiyahan kayo. Nang makitang ganoon na lang kasaya kumain si Wang Shen. Medyo nahiya rin si Yuji. Isang pre-packaged na ulam na 5 yuan lang bawat supot. Hindi talaga ito karapat-dapat sa mga papuring iyon. Alamang na ang bango niyan ay galing lang sa kung anong industrial flavoring. At para naman sa kalambyutan ng manok, sino ba namang nakakaalam kung anong mga kemikal ang idinagdag dyan? Ang pinaka-nakakatakot ay ang shelf life ng food pack na ito. Umaabot ito ng buong 2 taon. At ngayon, 1 taon at kalahati na ang nakalipas. Isipin pa lang ang mga preservative na kailangan para mapreserba ito ng 2 taon. Hindi mo maiwasang manggilabot. Syempre, malinaw naman sa presyo. 5 yuan bawat isang supot. May karnet gulay na, basta't hindi ka mamamatay sa pagkain nito. Kapuri-puri na rin. Ang sarap, ang sarap. Ngayon lang ako nakakain ng ganito kasarap na pagkain. Isa pa po, bigyan mo pa ako ng 10. Mabilis na din ilaan ni Wang Shen ang kanyang plato. May pagmamalaki niyang sinabi, masarap kung masarap ang putahing ito. Pero talagang napakaliit ng serving. Tungkol naman sa presyo, hindi talaga siya kapos sa pera. Sige po, sandali lang po. Talagang dinilaan ni Wang Shen ang plato hanggang luminous. Marahil ay desperado na talaga siya sa gutom. Hindi na rin masyadong nagsalita si Yuji. Mabilis siyang sumang-ayon. Pagbalik sa kusina, binuksan ang ref, ginupit ang pakete, at inilagay sa plato. Isina lang sa microwave. 30 segundo para mag-defrost. 3 minutong pag-init, matapos ang serye ng mga proseso. Pamilyar na nakakasakit sa puso. 10 microwave oven ang sabay-sabay na yumandar. Sa wakas, nagkaroon na rin ng oras si Yuji para mag-isip. Tungkol sa mga paglabas niya kamakailan. Kung ano ang pinagkaiba ng mga iyon. Tila may malaking kinalaman ito sa pintuan na kanyang nilalabasan. Dahil medyo malaki ang kusina, ang likod kusina ni Yuji ay may 2 pinto sa magkabilang gilid. Ang isa ay direktang patungo sa tindahan. Paglabas doon ay ang normal na harapan ng tindahan. Ang isa naman ay lumiliko sa isang kanto at lumalabas sa ilalim ng hagdanan. Ginawa ito para maging madali ang pag-akyat sa itaas para matulog. Sino ba namang mag-aakala na magkakaroon ng kaunting aberya ngayon? Na kaya pala nitong tumawid patungo sa sinaunang panahon. Kaya sinilip niya ulit ang kanyang ulo para subukan ng ilang beses. Gaya ng inaasahan, ang pintuan na direktang patungo sa harapan ng tindahan ay ang orihinal na modernong food delivery shop, habang ang pintuan naman sa ilalim ng hagdanan ay tumatawid patungo sa hindi kilalang sinaunang panahon. Talagang nakatawid nga ako sa ibang panahon. Ding 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 ding. Ang sunod-sunod na tunog mula sa microwave. Ang gumising kay Yuji mula sa kanyang pagkalito at pagkagulat. Inayos niya ang kanyang damit at inilabas ang 10 order ng dongbao chicken mula sa microwave. Ano man ang mangyari, kailangan niya munang asikasuhin at pauwiin ang customer na ito bago ang lahat. Ang iba ay saka naiisipin. Pagkasara ng tindahan, magkakaroon siya ng sapat na oras para pag-aralan ito ng dahan-dahan. Dala ang tray ng pagkain, lumabas siya mula sa likod kusina. Muling nagtama ang paningin ni Yuji at ni Wang Shen na abala sa pagdila ng plato.
Nagkatitigan sila ng mata sa mata. Ginoo, hindi naman po kailangan yan. Talaga pong hindi kailangan. Umiti lang si Yuji at hindi nagsalita. Ngunit sa loob-loob niya ay walang tigil siyang nagrereklamo. Itong taong nasa harapan ko, mukha namang disente ang pananamit. Bakit parang 8 henerasyon nang hindi nakakakain? Ilang beses na kaya niyang dinilaan ang platong yan. Hihihihi. Boss, ang bilis niyo naman magluto. Medyo nahiya rin si Wang Shen. Hindi naman siya karaniwang ganyan. Kahit na ang mga putahe sa Taifeng Glow sa kabisera, ang pinakamarami na niyang gagawin ay ubusin lang ang pagkain. Paano naman siyang didilaan ang plato dito? Kahit papaano, isa rin siyang taong may katayuan sa buhay. Ang bagay na tulad ng pagdila sa plato. Sa normal na sitwasyon ay hinding-hindi niya gagawin. Pero wala siyang magawa. Ang mga putahe sa maliit na tindahan na ito ay talagang napakabango at napakasarap. Lalo na ang sarsa. Habang tinitingnan niya ito, lalo siyang natatakam. Hindi niya namalayan, dinidilaan na pala niya. Ayos lang naman. Ang pinagmamalaki talaga namin sa tindahan ay ang bilis. Ginoo, 10 plato ng Kung Pao Chicken. Kumpleto na po ang mga putahe ninyo. Gusto niyo pa po bang umorder ng iba? Pinipigilan din ni Yuji ang kanyang reaksyon. Tumailalim siya sa profesional na pagsasanay. Kahit gaano pa katawa-tawa ang isang bagay, hindi siya tatawa. Kaya pa niyang pigilan ang sarili sa ganitong kaliit na eksena. Siyempre, kung hahayaan pa niyang magpatuloy sa pagdila si Wang Shen. Ewan na lang niya kung mapipigilan pa niya. Hindi na kailangan, sandali, may kanin ba kayo dito? Ikinaway ni Wang Shen ang kanyang kamay. Sa isang maliit na tindahan sa probinsya na tulad nito. Swerte na kung mayroon silang isang specialty. Lalo na kung titingnan ng bilis ng paghahain. Sa tansya ko, itong Kung Pao Chicken lang ang kanilang specialty. Hindi interesado si Wang Shen sa ibang mga putahe. Pero kung iisipin ng sarsa, mukhang magandang ideya na ihalo ito sa kanin. Mayroon po, Ginoo, mayroon po, sunod-sunod na tango ni Yuji. Masasabing ang kanin lang ang nag-iisang bagay sa kanila, na hindi pre-made, dahil kung tutuusin ang gastos. At simple lang naman itong gawin. Hindi na kailangang i-pre-made pa, lalo na itong kanin. Natuto talaga siya sa isang magaling na chef. Ibinababad sa mainit na tubig sa loob ng isang bar aisles na kahoy. Pinapatakan ng 2 o 3 patak ng sesame oil. Pagkatapos ay pinapasingaw kasama ng 1 o 2 hiwa. Isang espesyal na longganisa, hindi yung klase ng ham sausage na nabibili sa pakete, kundi yung klase na gawang bahay. Pinipili ang pinakamagandang klase ng karne ng baboy. Tinatagtad at inilalagay sa loob ng bituka ng baboy, sa ilalim ng sikat ng araw. Isang dekalidad na longganisa na bunilad sa araw sa loob ng 81 araw. Ang kanin na niluto kasama ng ganitong longganisa ay mayroong bahagyang tamis, at mas matindi pa ang bango ng karne. Iyon ang tinatawag na tunay na masarap. Siyempre, ang bigas na ginagamit ay pinipili rin ng maigi. Ang pinipili ay ang ordinaryo pero hindi pangkaraniwang wachang rice. Ang kanin na naluluto mula rito ay malakristal sa kintab. Napakabango, malambot pero siksik ang texture. Manamis-namis at sakto sa panlasa. Buhaghag ang bawat butil. Maituturing na pinakamaganda sa lahat ng uri ng bigas. Siyempre, ang pinakamahalaga ay masarap na at hindi pa mahal. Hindi ito maihahambing sa mga pinakadekalidad na bigas. Ang lamang nito ay dahil sulit ito sa presyo. At ang pinakaimportante sa lahat ay, ang ginagamit sa pagsasaing ay hindi rice cooker, kundi isang custom-made na dekalidad na bar aisles na kahoy. Ang kanin na pinasingawan sa ganitong bar aisles na kahoy ay may taglay na kakaibang lasa. Ang pagsasama ng tatlong ito ay nagiiwan ng lasang hindi malilimutan. Ito rin ang dahilan kung bakit kahit parehong pre-made meal, ang kanilang delivery ay nakakabenta ng mahigit 1,000 order sa isang araw. May ilang tao na talagang ang kanin lang ang habol nila. May iba naman na kahit hindi nila alam na dahil iyon sa kanin. Pero dahil sa dagdag sarap na dala ng kanin, mas lalong sumasarap ang pre-made meal. Kaya naman nagustuhan na rin nila ang delivery mula sa kanila. Sa mga oras na ito, halos wala namang customer. Kaya naman, kinuha na lang niya ang kanin na buong araw ng mainit. Inilabas niya ang lahat ng ito. Puno ang isang malaking palanggana. Ginoo, narito na po ang kanin ninyo. Kaya tinilagay niya ang kanin sa mesa sa gilid. Walang magawa, sa mesa ni Wang Shen ay mayroon ng 10 plato ng Kung Pao Chicken. Maliit ang mesa kaya hindi na magkasya ang iba pang bagay. Si Wang Shen na masayang kumakain ay sumulyap saglit. Kung hindi niya tiningnan, hindi niya malalaman. Nagulat siya nang makita ito. Kanin, puting kanin. Isang buong palanggana ng puting kanin. Isang malaking palanggana ng puting kanin ang inilagay sa harap niya. Nanikip ang kanyang lalamunan. Halos mabulunan siya sa pagkain sa kanyang bibig. Ginoo, anong problema? Masyado po bang marami? Ayos lang po, maaari kayong gumamit ng kutsara at mangkok para kumain. Kumain lang po kayo kung gaano karami ang kaya ninyo. Inakala ni Yuji na dahil lang sa sobrang dami ng kanin. Kung iisipin, may punto nga naman. 11 plato ng Kung Pao Chicken. Kahit na kaunti lang ang laman ng bawat isa, hindi pa rin yun sapat para sa isang tao lang. Tapos dadagdagan pa ng ganoon kalaking palanggana ng kanin. Baka mamatay sa kabusugan ang tao. Hayaan na, hayaan na. Ang matitirang kanin ay gawin na lang sinangag bukas. Mas masarap ang sinangag kapag bahaw. Hindi. Ang gusto kong sabihin ay, ang kanin na ginagamit ninyo ay puting bigas pala. Kumalma ng bahagya si Wang Shen. Sa wakas ay nalunok na niya ang nakabara sa kanyang lalamunan. At saka siya nagsalita, aba, kung hindi bigas, ano ang gagamitin?
Kinamot ni Yuji ang kanyang ulo. Medyo nalilito. Ganoon ba kayaman ang bayan ninyo? Dahil nagpapatakbo kayo ng isang restaurant. Ang mga customer ninyo ay natural na mga karaniwang tao sa paligid. Sa panahon ngayon, hindi lahat ng tao ay kayang kumain ng puting bigas. Karamihan sa mga ordinaryong tao ay millet lang ang kayang kainin. Medyo sobra naman sigurong sabihin na kumakain sila ng darak at gulay. Pero tiyak na imposibleng makakain sila ng puting kanin sa bawat kainan. Ang mga nakakakain ng puting kanin araw-araw ay mula na sa napakayamang pamilya. Kahit na isang ordinaryong ikapitong ranggong opisyal. Kung hindi siya kurakot, kailangan pa rin kumain ng magaspang na butil kasama ng kanin. Paano naman nila makakayanang kumain ng purong puting kanin sa bawat kainan? Ang ganito kalaking bandehadong kanin ay mura. Sa isang saglit, si Wang Shen ay bahagyang nag-alala tungkol sa kanyang pera. Binalot na, kahit gaano pa kahirap, hindi naman siguro aabot sa puntong hindi na makakakain ng puting kanin, di ba? Nawalan ng masabi si Yuji. Kung hindi man makakain ng takeout, ayos lang. Kung talagang mamamatay ka na sa gutom, pumunta ka lang kahit saan at humingi ng isang mangkok ng kanin. Walang pamilya ang magdadamot niyan. Teka, mukhang nasa sinaunang panahon ako. Dapat malaman na mula sa panahon ni Yuji, ang mga araw kung kailan bawat pamilya ay nakakakain na ng puting kanin. Eh hindi pa naman lumalagpas ng 50 taon. Lahat ng ito ay dahil sa mga kontribusyon ni Lolo Yuan. Kung hindi talaga magiging posible na sabihin. Nang ganoon kadali ang pagkain ng puting kanin sa bawat kainan. Pero siguro dahil nasanay na akong kumain nito mula pagkabata, minsan nakakalimutan ko na. Ang sitwasyong ito ay hindi basta-basta na lang lumitaw, kundi resulta ng pagsusumikap ng ilang mga tao. Nakalimutan kong itanong kung magkano ang pagkain na ito. Huling nabulunan sa mga salitang para kay Yuji ay pangkaraniwan lamang. Medyo hindi na rin mapakali si Wang Shen. Hayaan mong kwentahin ko. Ang kung pao chicken ay 10 bawat plato. 11 plato ay 110. Ang isang bandehadong kanin, sabihin na nating 5. Ang kabuuan po ay 115. Ang presyo sa tindahan ay laging mas mura kaysa sa takeout. Karaniwan, ang takeout ay 12. Ang dine-in ay 10. Nakatipid sa patong ng middleman. Kahit na mas mababa ang presyo, mas malaki pa rin ang kita. 115 wen. Ganoon kamura. Medyo nagulat si Wang Shen. Sa sarap ng kung pao chicken na ito. Kung sa lugar tulad ng Taifeng Tower sa kabisera ito ibebenta, itong isang putahe pa lang ay aabot na sa 100 ang presyo. Itong isang kainan na ito, akala niya, aabutin man lang ng 1 o 2 tail na pilak. Sino ba namang mag-aakala na mahigit 10 putahe ng karne, at isang malaking mangkok ng kanin, ay nagkakahalaga lang ng mahigit 1 shen na pilak. Sobrang sulit naman ito, pwede mo ring isipin ng ganyan kung gusto mo. Gusto sanang sabihin ni Yuji na 115 yuan iyon. Pero naisip niyang nasa sinaunang panahon siya, kaya hinayaan na lang niya. Ang gusto lang niya ngayon ay mapaalis na agad ang tao. At pagkatapos ay pag-aralan ng mabuti kung ano ba talaga ang nangyayari. Sige, 115 wen, tama ba? Heto ang isang tail na pilak. Ihanda mo na rin ako ng matutuluyan. Ang sukli ay sa iyo na. Masayang-masayang inilabas ni Wang Shen ang isang tail na pilak. At ipinatong ito sa mesa. Pasensya na, pagkain lang ang inihahain namin dito. Hindi kami nag-aalok ng matutuluyan. Anong kalokohan to? Masyadong kakaiba ang lugar na ito. Paano niya papayagang may manuluyan dito? Paano kung malantad ang sikreto niya? Delikado iyon. Ayos lang, kahit anong matutuluyan ayos na sa akin. Pwede akong magdagdag ng bayad. Masayang-masayang kumakain si Wang Shen ng kung pao chicken. Walang kamalay-malay sa kung ano ang problema. Kahit magdagdag ka pa ng bayad, hindi pa rin pwede. Ginoo, bilisan niyo na po ang pagkain. Magsasara na po ang aming tindahan. Seryoso ang ekspresyon ni Yuji. Para sa kanya, walang gaanong pinagkaiba ang isang tail na pilak sa isang chen na pilak. Tutal, hindi naman iyon renminbi. Wala siyang ideya tungkol dito. Kung ginto ang pag-uusapan, baka natukso pa siya, pero tiyak na tatanggihan pa rin niya ng mariin. Walang masihigit pa sa kahalagahan ng kanyang sikreto. Sige na nga, nang makita ang mariing pagtanggi ni Yuji, hindi na nakapagsalita pa si Wang Shen. Kahit na medyo gabi na, sanay na ang mga taong tulad nila na matulog kahit saan. Normal na sa kanya ang matulog sa labas. Ngayon, hindi lang ako busog na busog, ang sarap pa. Sapat na iyon para masiyahan siya. Kakaiba ang sarap ng ulam na ito. At saka, masarap din itong kanin . Itong kanin, parang 100 beses na mas masarap kaysa sa mga nakain ko na dati. May amoy ng karne, at buhaghag ang bawat butil. Sakto lang ang lambot at pagkakaluto. Pero, di ba kanin lang naman ito? Paanong magiging ganito kasarap ang isang mangkok ng kanin? Siguro guni-guni ko lang ito. Siguradong guni-guni ko lang ito. Guni-guni lang ito dahil sa sobrang sarap ng ulam. Umiling-iling si Wang Shen. Ang sarap ng kanin. Inisip na lang niyang dahil iyon sa sarap ng kung pao chicken. Hindi naman siya mabagal kumain. Sa loob lang ng 1 oras, naubos niyang lahat ang 10 platong ulam at isang palayok ng kanin. Noong akmang didilaan na niya ang plato, pinalabas siya ni Yuji. Sa sandaling isinara niya ang tindahan. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Yuji. At sa wakas ay nagkaroon na rin siya ng oras para masuring mabuti itong kakaibang sinaunang inn. Simple lang naman ang ayos ng inn. 5 maliliit na mesa na 4 na tao lang ang kasya. Mayroon ding isang mahabang mesa. Kung magsisiksikan, kasya siguro ang mga 10 tao.
Bukod doon, may isang counter na diretsong nakaharap sa pinto ng tindahan. At may hagdanan din na paakyat sa itaas. Sa likod, tila mayroon pang bakuran. Unang pinuntahan ni Yuji ang bakuran para tingnan. Malaki ang bakuran, mayroong kwadra para sa kabayo at giling ang bato. At may iilang mga silid pa. Mukhang itinayo ito na parang isang tunay na inn. Ang pinaka-importante sa lahat, may pinto pala sa bakuran na papunta sa kusina. Pagpasok doon, makikita pala ang isang totoong sinaunang kusina. Puno ng agyo sa loob. Makapal ang alikabok, mukhang ilang taon nang walang pumupunta ritong tao. Pati mga daga, wala nang makita sa walang lamang lutuan. Mukhang dahil ito sa isang space-time displacement. Ang pinto sa likod ng kusina ng bahay niya, ay nagkaroon ng space-time displacement sa pinto sa likod ng kusina ng inn na ito. Pagkatapos tingnan ng kusina, umakyat siya para mag-ikot, walang masyadong kakaiba sa itaas. Mga 10 kwarto ang walang laman. Puno rin ng agyo. Kung aakyat ka sa gabi, aakalain mong haunted house ito. Pagkatapos mag-ikot, naramdaman niyang nanlalamig ang likod niya. Nagmamadaling bumaba si Yuji at bumalik sa likod ng kusina. Nang makita ang pamilyar at maliwanag niyang kusina, saka lang niya naramdaman ang konting init ng isang tahanan. Mas maganda pa rin talaga sa modernong panahon. Simpleng inilagay ang mga plato sa dishwasher. Bumalik si Yuji sa kanyang komportableng kama. At natulog ng mahimbing. Nakatulog siya hanggang hapon. Pagkagising, tiningnan niya ang oras. Lagpas na sa oras ng kainan. Wala nang balak si Yuji na buksan ang tindahan. May mas mahalaga pa siyang kailangang gawin. Antique Street, tinimbang-timbang ni Yuji ang 15 tansong barya sa kanyang kamay. At ang isang pirasong pilak, kahit na gustong-gusto ni Wang Shen na bigyan siya ng isang tail na pilak. Hindi niya ito tinanggap, walang gantimpala kung walang nagawa, dahil napagkasunduan na ang presyo. Iyon na ang presyong iyon. Kung gusto ko talagang kumita ng malaki, sa susunod, tataasan ko na lang ang presyo. Hindi siya isang mapanlamang na negosyante. Sa kanyang tindahan, laging nakapaskil ng malinaw ang mga presyo. Hindi naman ito tindahan ng mga manloloko. Hindi niya ginagawa ang manlamang ng tao. Nag-ikot-ikot siya sa kalye. Pumili siya ng isang antique shop na mukhang maayos. At pumasok. Ang pera mula sa sinaunang panahon ay pera lang din mula sa sinaunang panahon. Kailangang mapalitan sa modernong yuan. Kailangan ko pa ring tingnan kung magkano ang palitan. Inoo, ano po ang gusto ninyong bilhin? Ang may-ari ng antique shop ay isang matandang lalaki. Mukha siyang masayahin. At mukhang madaling kausap. Hindi ako bibili ng kahit ano. Mayroon akong ilang bagay na gusto kong ipatingin sa inyo, boss. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Yuji. Direkta niyang kinuha ang tansong barya at ang isang pirasong pilak mula sa kanyang kamay. At iniabot ito, Iho. Pwede ko bang malaman kung saan mo nakuha ang mga ito? Pamana ba ito ng pamilya o? Tiningnan lang ito ng may-ari. At nag-aalangan siyang nagtanong. Pinili ko, nagsinungaling si Yuji. Binili mo bilang isang antik? Tanong ulit ng may-ari. Parang ganoon na nga, tumango ulit si Yuji. Balak niya itong ibenta bilang isang antik. Dahil total, galing naman ito sa sinaunang panahon. Kung ganoon, pasensya na sa prangka kung sasabihin. Iho, mukhang nakabili ka ng peke. Umiling ang may-ari, na may ekspresyon ng panghihinayang. Peke, imposible, medyo naguluhan si Yuji. Talaga bang pumunta lang siya sa isang movie set kagabi? Pero noong umalis siya kaninang umaga, sumulyap siya, hindi naman siya nanaginip kagabi. Nandoon pa rin ang tindahan. Oo, kung binili mo ito bilang isang antik, siguradong peke ang nabili mo. Tingnan mo itong Dachshund Bao. Huwag na nating pag-usapan ang mga salita. Balikan natin ang kasaysayan. Sa loob ng 5,000 taon, kailan ba nagkaroon ng dinastiyang may apelyidong Chen? Isa pa, ang pinaka-importante sa isang antik ay ang antas ng oxidation nito. Napakabago ng tansong barya na ito. Tiyak na wala pang 20 taon mula nang gawin ito. Masasabi ko lang na sobrang halata ng pagkakapeke nito. Wala man lang ginastos para magmukha itong totoo. At saka, binata, napakadali mo namang maloko. Hindi ko na alam kung ano ang sasabihin ko sa iyo. Hindi ka naman siguro gumastos ng malaki, ano? Sa sandaling iyon, tiningnan ng may-ari si Yuji, na para bang tumitingin sa isang tanga. Isang bagay na halatang halata na peke. Paano niya nagawang bilhin? Hindi naman masyado, 115 yuan lang ang nagastos ko. Medyo napaisip si Yuji. Hindi niya talaga naisip ang aspetong iyon. Pero kung iisipin, tama nga naman. Ang mga antigo ay dumadaan sa pagsubok ng panahon, bago maging isang tunay na antigo. Itong sa kanya, direkta niyang kinuha mula sa dinastiyang iyon. Ilang taon lang ba ang pagdadaanan niyan? Kailangan pa nitong tumagal at dumaan sa panahon. Kaya lang, ang orihinal niyang plano na buy and sell, ay mukhang naglaho na. Hindi naman pala ganoon kamahal. Pero nalugi pa rin. Hindi lang ganoon kalaki ang pagkalugi. Nakangiti pa rin ang may-ari. Anong ibig mong sabihin? Medyo naguluhan si Yuji. Kahit na hindi luma itong gamit mo. Pero totoo ang tanso, totoo rin ang pilak. Ngayon, ang presyo ng tanso ay halos 85 yuan bawat kilo. Ang presyo naman ng pilak ay mahigit 10,000 yuan bawat kilo. Kahit na hindi puro itong mga tansong barya at pilak mo, pwede mo pa ring may benta ng mga 50 hanggang 60 yuan. Sabihin na nating nalugi ka ng kalahati. Makahanap ka lang ng tindahan ng ginto at pilak, siguradong maibebenta mo yan. Syempre, kung ituturing mo itong antigo, talagang luging-lugi ka. Mabait na paalala ng may-ari. Sige, salamat po sa paalala, boss.
maibebenta ng 50 hanggang 60. Hindi naman pala ganoon kalaki ang nalugi. Ganoon din naman ang puhunan niya sa mga ready-to-cook meals niya. Pero ang problema, hindi rin siya kumita. Pag-alis sa antique shop, naghanap pa si Yuji sa ilang lugar. Pare-pareho lang ang sinabi sa kanya. Agad siyang pananghinaan ng loob. Iniisip niya pa namang kumita ng mas malaki. Pero mukhang kailangan na niyang kalimutan ang planong iyon. Kung gusto niyang kumita, kailangan niyang taasan ang presyo ng mga pagkain. Kung hindi, wala rin siyang masyadong kikitain. Grabe naman, bakit ba napakahirap kumita ng pera? Nakapag time travel na nga siya sa sinaunang panahon. Mayroon na siyang special ability. Pero ang hirap-hirap pa rin kumita ng pera. Matatawa ka na lang talaga sa inis. Pagbalik niya sa tindahan, alas 3 o alas 4 na ng hapon. Hindi na siya tatanggap pa ng mga delivery order para sa araw na ito. Pero ang sitwasyon sa kabilang panig, gusto pa ring alamin ng mabuti ni Yuji. Kahit na hindi siya kumita, kailangan niyang ayusin ang kabilang panig. Kung hindi, baka may makapasok mula roon. Magkakagulo ang mundo. Dapat ko na bang harangan ang pinto na ito? Tinitigan ni G ang pinto ng kusina sa likod. Parang gusto na niyang selyuhan ito. Mabuti na lang at nanaig ang kanyang katinoan kaysa sa kanyang emosyon. Kailangan niya munang alamin ng mabuti kung ano nga ba talaga ang lugar na ito. Ang inay ganoon pa rin, luma at sira-sira tulad ng kagabi. Kaya pumunta siya sa may pintuan at binuksan ang malaking pinto. Pagkatapos ng isang malakas na kalabog, isang maliit na tao ang nagmamadaling tumayo mula sa sahig. Pasensya na po, tindero, hindi ko po sinasadya. Ang maliit na tao ay dali-daling yumuko at bumati. Ang taong nasa harap niya ay payat at maliit, mukhang mga 13 o 14 na taong gulang. Pero halatang hindi siya kilala ni Yuji. Galing po ako sa kabilang baryo. Tawagin niyo na lang po akong Xiaoqin. Binigyan po ako ni Young Master Wang ng isang pirasong pilak. Sadyang pinapanta po niya ako rito para hintayin kayong magbukas. At para sabihin daw po sa inyo na dahil sobrang tagal ninyong magbukas. Kaya pala walang customer ang tindahan ninyo. Pasensya na po, si Young Master Wang po ang nagutos sa akin na sabihin iyon. Sabi ni Xiaoqin, na bakas sa mukha ang matinding takot. Dahil takot siyang baka bugbugin siya ni Yuji. Ayos lang, sabihin mo sa Qin ang buong kwento. Kalmado lang ang ekspresyon ni Yuji. Wala namang dapat ikagalit sa bagay na ito. Kung late magbukas ang tindahan, edi dapat hindi na lang siya kumain dito. Pero umupa pa talaga siya ng tao para lang murahin ako. Malinaw na sobrang nasiyahan talaga siya sa tindahang ito. Iyon yung tipo ng sitwasyon na kapag hindi mo nakain ang pagkain hinahanap-hanap mo. Ang kasiyahan ay nauuwi sa matinding pagkainis. Sa totoo lang, ito na ang pinakamataas na pagkilala para sa munting tindahan. Kung ibang customer yan, matagal nang umalis. Sino ba naman ang gagastos ng ganoon kalaki? Para lang magreklamo, at gaya ng inaasahan, mula sa kwento ng bata, naintindihan na rin ni Yuji ang buong pangyayari. Ano ba ang nangyari? Kagabi pala, hindi talaga umalis si Wang Shen. Doon na mismo siya nagpalipas ng gabi sa labas ng tindahan. Akala niya, paggising niya kinaumagahan, makakakain na siya ng masarap na almusal bago tumuloy sa kanyang paglalakbay. Pero kinaumagahan, hindi man lang nagbukas ang tindahan ni Yuji. Kung hindi nagbukas, edi hindi. Tutal, busog pa naman siya mula kagabi. Hindi pa naman siya masyadong gutom. Kung hindi ito magbubukas sa umaga, siguradong magbubukas na ito sa tanghali. Kaya naman, naghintay lang nang naghintay si Wang Shen. Umaasang makakain ng masarap bago umalis. Pero sa huli, hindi pa rin nagbukas si Yuji noong umaga. At hindi rin ito nagbukas noong tanghali. Nang mapagtanto niyang hindi na siya makakabalik sa oras kung hindi pa siya aalis. Sa wakas ay sumuko na rin si Wang Shen. Nagkataon namang pumunta sa bayan si Xiaoqin para magbenta ng gamot. Napadaan siya rito at agad siyang hinayla para utusan. Binigyan siya nito ng isang pirasong pilak, kapalit ng baon niyang pagkain. At inutusan siyang maghintay dito para sa kanya. At ganoon nga, naghintay siya ng naghintay. Hanggang ngayon, syempre, bukod sa mga impormasyong ito, nalaman din ni Yuji mula kay Xiaoqin ang maraming impormasyon tungkol sa mundong ito. Ang dinastiyang kinabibilangan nila ay ang dakilang dinastiyang Chen. Ang dakilang dinastiyang Chen ay sunod-sunod na nakipagdigma sa loob ng maraming taon. Ang mga tao ay naghihirap. Mahigit 20 taon na ang nakalipas, hindi na nila kinaya ang gastusin sa digmaan. Kaya't sa wakas ay natigil din ang digmaan. Ngunit kapos sa pagkain, kapos sa damit, at kahit ang populasyon ay nakakatakot na bumaba. Bagamat ilang taon na silang nagpapahinga at nagpapalakas, at bahagyang nakabawi, ngunit bukod sa mga sakunang gawa ng tao sa lugar na ito, mayroon ding mga natural na kalamidad. Kung hindi tagtuyot, malakas na pagulan. Sa mga nakaraang taon, masasabing halos walang anihing butil. Talagang napakasaklap ng sitwasyon. Ang mga ordinaryong tao ngayon, kumakain lang ng 2 mangkok ng lugaw na gawa sa ligaw na gulay sa isang araw. Ang kanin ay para lamang sa mga mayayamang pamilya. Kahit na ang mga karaniwang pamilya ng may-ari ng lupa, ay sapat na ang makakain ng ordinaryong bigas at magaspang na butil hanggang mabusog. Ang puting kanin, iyon ay isang masarap na pagkain na natitikman lamang tuwing bagong taon. Siyempre, dahil may mga mahihirap sa mundong ito, natural na mayroon ding mga mayayaman. Hindi naman sa lahat ng tao ay walang makain. Kung hindi, wala sanang mga bagay tulad ng mga restoran. Ang mga binatang mayaman na tulad ni Wang Shen, ay halatang mga mayayaman. Ngunit ang bayang ito kung saan naninirahan si Yuji, ay talagang hindi maituturing na maunlad na lugar.
Ang bayang kinaroroonan niya ay tinatawag na Kehua Town. Dati, ito dapat ang daan ng kailangang tahakin papunta sa kabisera, na nagsisilbing tagpuan ng mga ruta sa tubig at lupa, at maituturing na isang mahalagang bayan kung saan nagtatagpo ang mga ruta ng kalakalan. Sa kasamaang palad, dahil sa digmaan mahigit 20 taon na ang nakalipas. Inilipat ang pamahalaang bayan sa katabing bayan. Ang lugar na iyon ay tahimik na umunlad sa loob ng mahigit 20 taon. Ang pundasyon ng ekonomiya at kabuhayan ng mga tao doon ay matagal nang umunlad. Idagdag pa ang salik pampolitika ng pagkakaroon ng pamahalaang bayan doon. Direktang naakit nito ang buong populasyon papunta roon. Ito ang naging dahilan kung bakit ngayon sa Kehua Town, maliban sa ilang mga orihinal na residente, model, at ang mga taong nagmamadali, halos wala nang lumalabas. Nang mawala ang pinakamahalagang salik, ang mga tao. Ang ibang mga bagay ay natural na hindi na rin umunlad. Ganito nalugi ang tindahan ni Yuji. Dati, isa itong napakasiglang commercial street. Ngayon, wala na ang lahat. Kung hindi lang binuksan ni Yuji ang tindahan niya, isa na itong patay na kalye. Boss, hindi ko po talaga sinasadya. Ay, oo nga pala. Pinapalinis din po pala sa akin ni Young Master Wang ang restaurant. Para sa susunod na pagpunta niya, hindi na magulo. Pagkatapos magsalita, tumayo si Xiao Qin para maghanap ng basahan. Kaya lang, biglang kumalam ang sikmura niya sa hindi tamang pagkakataon. Hindi ka pa kumakain. Medyo nagulat si Yuji. Sa kanya lang biglang naalala ang sinabi ni Xiao Qin kanina. Ipinagpalit ni Wang Shen ang kanyang pagkain. Akala niya ay nagtira ito para sa sarili. Mukhang tapat na tao nga siya. Wala talagang itinira. Hihihi, ayos lang po. Mabilis po akong kumilos. Pagkatapos ko po rito, makakauwi na ako para kumain. Yung pilak na ibinigay ni Young Master Wang, sapat na para sa pamilya namin ng ilang buwan. Kahit ibinigay ko sa kanya lahat ng pagkain, panalo pa rin ako. Nagmamadaling sinabi ni Xiao Qin. Ikukuha muna kita ng makakain. Wala kaming gaanong ibang bagay dito. Pero sagana kami sa pagkain. Sabi ni Yuji habang papunta sa kusina. 5 o 6 na pirasong pilak lang naman iyon. Hindi naman pwedeng hayaan ng isang tao na magutom. Hindi, balak sanang tumanggi ni Xiao Qin. Pero dahil kumita siya ng isang buong pirasong pilak ngayon, at dahil medyo gutom na rin talaga siya, naisip niyang kailangan pa niyang magtrabaho mamaya. Kaya lumunok na lang siya at hindi na tumutol. Sige na, gagastos na kung gagastos. Isipin ko na lang na nabawasan ang kinita ko. Pagkalipas ng 3.5 minuto, isang kakaibang bango ang kumalat sa loob ng restaurant. Ang bango, sinisinghot-singhot ni Xiao Qin. Para talaga siyang aso. Kain na. At saka inilabas ang isang plato ng kung pao chicken. At isang malaking mangkok ng kanin. Ito. Sobrang mahalaga naman ito. Hindi ko po ito matatanggap. Kahit na halos tumulo na ang laway ni Xiao Qin sa sahig. Nasa tamang pag-iisip pa rin siya. Kanin at mabangong ulam na karne. Bagay ba itong kainin ng isang hamak na taga-probinsyang tulad niya? Itong isang kainan na to. Baka maubos pa ang isang pilak na kinita niya ngayong araw. Lahat ay mapupunta lang dito. Ayos lang, ituring mo na lang nakabayaran para sa trabahong gagawin mo mamaya. Sabi ni Eugene na parang walang pakialam. Hindi po pwede. Nagbayad na po si Young Master Wang para sa trabaho. Paano ko pa po ito tatanggapin? Ay, oo nga pala. Kung gusto nyo, ipapalit ko na lang itong mga dala ko sa pagkain nyo. Paulit-ulit na iwinagayway ni Xiao Qin ang kanyang mga kamay. Ngunit habang nalalanghap niya ang bango ng ulam, hindi na rin niya mapigilan ang sarili. Nanghihinayang siyang gumastos ng pera. Pero pwede naman siyang magbigay ng ibang bagay. Nagkataon na namitas pala siya ng mga halamang gamot kaninang umaga para ibenta sa syudad. Pero hinarang na siya ni Wang Shen bago pa man siya makarating sa Batika. Ang mga halamang gamot sa kanyang basket ay basta-basta lang niyang pinitas. Hindi niya alam kung magugustuhan ba ito ng amo niya. Anong bagay to? Wild Polygonatheme. Siyempre, hindi makikilala ni Yuji ang mga halamang gamot. Pero ayos lang. Mayroon siyang napakalakas na air. Sinubukan niyang basta nalang kunan ito ng litrato. At automatiko nitong nakilala ang bagay na nasa harap niya. Ito pala ay Wild Polygonatheme. At kasabay nito, ipinakita rin ang presyo. 50 yuan bawat kilo. Tiningnan niya ang basket. Mukhang mayroon itong hindi bababa sa 5 o 6 na kilo. Nang kalkulahin ang presyo, pwede itong may benta sa halagang 250, mas malaki pa sa ibinigay ni Wang Shen kahapon. Oh, ano, pwede bang ipagpalit? Medyo natulala si Xiao Qin. Dati, kapag dinadala niya ang basket ng mga halamang gamot na ito sa Batika para ibenta, ilang pirasong tanso lang ang kinikita niya. Hindi niya alam kung sapat ba para pambayad sa pagkain ito. Pwedeng-pwede. Sa susunod, kung mayroon kang mga halamang gamot, sa akin mo muna dalhin. Kailangan ko rin kasi ng mga halamang gamot. Mababa lang ang halaga ng tanso at pilak. Pero sa mga halamang gamot, pwede. Lalo na ang mga ganitong purong natural at ligaw. Sa modernong panahon kung saan laganap ang mga gamot na pinalaki sa artipisyal na paraan. Ito ay talagang isang pambihirang bagay. Bumili ng gamot sa sinaunang panahon, ibenta sa modernong panahon. Mukhang malaki ang pagkakakitaan dito. Sige po. Salamat, boss. Napaiyak si Xiao Qin sa sobrang pasasalamat. Walang anuman, kumain ka na. Hindi na masarap kapag lumamig. Iwinagayway ni Yuji ang kanyang kamay. Sabi niya na parang walang importansya. Kahit hindi ko alam kung mahalaga ba ang mga sinaunang halamang gamot. Pero siguradong hindi ito maibibenta ng mahal sa kabundukan. Katulad lang ng durian sa syudad.
na kayang ibenta ng 10-10 barya bawat isa. Pero kung sa taniman ka ng durian pupunta, kahit ipamigay ay walang kukuha. Ang gastos sa transportasyon ay malaking bahagi talaga ng halaga ng isang produkto. Pero sa panig ko, iba ang sitwasyon. Sa modernong panahon, maginhawa ang transportasyon. Maunlad din ang mga serbisyo ng delivery. Ang talagang pinakakulang ay ang mga ligaw na produkto. Basta't makahanap ng tamang koneksyon, ang presyo ng mga ligaw na halamang gamot ay pwede pang tumaas. Habang si Xiaoqin ay mabilis na lumalamon, habang kumakain ng kanin, sa tahimik na kalye, narinig ang mga yabag ng kabayo. Binibini, nahanap na po namin. Mayroong isang kainan dito. Ang mabangong amoy ay nagmumula sa loob nito. Pero mukhang napakarumi ng kainang ito. Bakit hindi na lang po tayo umalis? Isang karwahe, eksaktong huminto sa harap ng pasukan ng kainan. May isang babaeng mukhang katulong na bumaba mula sa karwahe. Tiningnan niya ang tindahan. May halong pandidiri siyang nagsabi, huwag kang umalis, huwag kang umalis. Hindi po marumi, hindi po marumi. Kasalanan ko po, kasalanan ko po. Kasalanan ko po lahat dahil hindi ako agad nakapaglinis. Nang marinig na aalis na ang katulong, walang naging reaksyon si Yuji. Hindi naman kasi kalakihan ang kikitain. Pero nataranta ang kumakain na si Xiaoqin. Daladala ang ulam, kumari pa siya palabas. Napakabait pa naman ng amo niya. At masarap din ang pagkain. Hindi niya hahayaang umalis ang customer dahil sa pagkakamali niya. Tama, sinisisi na niya ang kanyang sarili sa pagiging marumi ng tindahan. Kung hindi lang sana siya natakam sa pagkain na iyon. At nagsimula ng magtrabaho ng mas maaga. Di sana'y malinis na ngayon ang tindahan. At dahil sa pagtakbo niyang iyon palabas, kumalat ang bango ng Kung Pao Chicken hanggang sa labas ng pintuan. Kahit ang katulong na nakatayo sa labas, ay hindi napigil ang singutin ang amoy. Binibini, ang bango, pero marumi pa rin. Umalis na lang po tayo. Sadyang sinanay ng mabuti ang katulong. Laging iniisip ang kapakanan ng kanyang binibini. Napakaselan pa naman ng kanyang binibini. Hindi siya maaaring kumain ng maruming pagkain mula sa ganitong klaseng tindahan. Tingnan mo lang kung gaano karumi ang waiter na iyon at malalaman mo na. Siguradong hindi malinis ang loob ng tindahan. Sa totoo lang, una pa lang ay ayaw na niyang pumasok. Pero ang kanyang binibini, na laging walang ganang kumain, ay biglang nagsalita. At sinabing hanapin ang pinanggagalingan ng bango. Kaya naman hindi niya ito mapigilan. Inakala niyang isa itong bagong bukas na magarbong restaurant. Sino ba namang mag-aakala na isa lang pala itong sira-sirang maliit na tindahan? Mukha pa itong napakarumi. Sa isang saglit, nagsisi siyang pumunta pa sila. Malinis po, malinis po. Tingnan ninyo po, ang ulam na ito ay may sensinang inihanda ng aming amo. Napakalinis po nito. Sa sobrang taranta, agad na inilahad ni Xiaoqin ang hawak niyang plato. Ang kalahati ng natirang noodles. At ang Kung Pao Chicken ay tahimik na nakalagay sa plato. Ang may kintab na sarsa ay bumabalot sa malambot na manok. Isang tingin pa lang ay hindi mo na mapigil ang mapalunok. Gusto kong kumain, anong gagawin ko? Ang ali lang nakaharap sa Kung Pao Chicken ay nakararanas ng matinding panloob na labanan. Sa isang banda, hindi niya dapat hayaan ang binibini na kumain ng ganitong klaseng hindi malinis. Napagkain mula sa maliit na tindahan, ngunit hinihimok siya ng kanyang likas na pagnanasa. Natikman kung ano nga ba ang lasa ng pagkain nasa harap niya. Wala siyang magawa, ang bango kasi. Sobrang bango talaga, lalo na't itong plato ay nasa ilalim mismo ng kanyang ilong. Ang amoy ay walang tigil na pumapasok sa kanyang mga butas ng ilong. Binibini, baka gusto niyong subukan. Lulunok-lunok ang alila, sasabihin na sana niyang siya muna ang susubok. Nang marinig ang boses ng may-ari ng tindahan. Xiaoqin, kung ayaw kumain ng customer, bumalik ka na lang. Ang pagkain ko ay hindi naman talaga masyadong malinis. Isa siyang mahal na binibini. Napakadelikado. Hindi ko kayang bayaran kapag nagkasakit siya. Saksi ang langit at lupa. Nang sinabi ito ni Yuji. Talagang taos puso at tapat. Ito ay pre-cooked na pagkain. Sino ba ang nakakaalam kung paano ito ginawa? Kung sakaling mayroong anumang maruming proseso, hindi rin nila malalaman. Okay lang sa ibang tao. Tulad ng mga modernong tao na araw-araw kumakain ng takeout. Ang pre-cooked na pagkain ay pangkaraniwan na sa kanila. Hindi na niya kailangang mag-alala. Si Wang Shen, sa isang tingin pa lang, ay halatang sanay makipag-away. Kung hindi, imposibleng makakain siya ng ganoon karaming pagkain sa isang upuan. Kaya hindi rin kailangang mag-alala. At si Xiaoqin naman, laki siya sa pagkain ng sari-saring butil at ligaw na damo, kaya mas lalong hindi kailangang mag-alala. Ang mga bagay na hindi niya kayang kainin noon ay ang siyang magpapalakas sa kanya. Ngunit itong nasa loob ng karwahe. Kung titingnan ng alila at ang ayos ng karwaheng ito, alam na alam mong isa siyang binibining pinalaki sa karangyan. Isang dalagang sanay kumain ng mga natural, organic na pagkain, walang halong kemikal. Kakain ng mga pagkain gawa sa teknolohiyang pang-industriya. Talagang nag-aalala siyang baka magkasakit pa ito. Kaya naman, ang sinabi niya kanina ay walang bahid ng panunuya. Ito'y purong katapatan mula sa kanyang puso. Sayang lang at walang masamang intensyon ang nagsalita. Ngunit iba ang dating sa nakikinig. Para sa taong may ibang iniisip, hindi ganoon ang kahulugan nito. Mamang may-ari, paumanhin, hindi marunong magsalita ang alalay ko. Kukunin namin ang pagkain. Ipabalot mo para maiuwi namin. Isang mayanhing boses ng babae ang narinig mula sa loob ng karwahe. Binibini, hindi po ako nagbibiro. Talagang hindi po malinis ang pagkain namin. Huwag na huwag niyo po itong kakainin. Sasakit po ang tiyan ninyo kapag kinain niyo to.
Baka magkasakit pa po kayo. Magalang na paliwanag ni Yuji. Talagang ayaw niyang masangkot sa gulo. Pero ang ganitong klase ng pagdadahilan ay mas lalong nagmukhang panunuya. Sinong restaurant ba naman ang aamin na marumi ang pagkain nila? At hindi pa malinis. Hindi ba't parang may sira sa ulo yun? Naiintindihan ko, may yanhing sagot ng babae. Mabuti kung naiintindihan nyo. Inakala ni Eugene na naintindihan na siya ng babae sa loob ng karwahe. Kaya't nakahinga siya ng maluwag. Pero mukhang masyado siyang naging kampante. Mamang may-ari, magbabayad kami ng isang tail na pilak. Para sa isang putahe mo. Ang matitira, ituring mo na lang nakabayaran sa kawalang galang ng aking alalay. Xiao Chun, magbayad ka na. Naging malamig ang mayanhing boses. Binibini, hindi po ba't sobra naman ang isang tail? Tila hindi sang-ayon ng alalay na nagngangalang Xiao Chun. Kahit gaano pa kasarap ang pagkain ito, hindi ito nagkakahalaga ng isang tail. Magbayad ka na, nang harapin ang sariling alalay. Hindi na naging magalang ang malamig na boses. Seryoso ang tono ng boses. Malinaw na gusto na niyang tapusin agad ang usapang ito. Si Xiao Chin naman ay puno ng pag-asa at paghanga, habang pinapanood ang kanyang amo sa sandaling iyon. Kumita na agad ang amo niya ng isang tail ng pilak. Kung siya iyon, kailangan pa niyang magbuhat ng mabibigat na sako sa daungan. Aabutin siya ng 1 o 2 buwan para doon. Pero ang amo niya, sa isang pagkain lang ay kinita na iyon. Talagang para siyang Diyos sa paningin niya. Hindi iyan ang ibig kong sabihin. Ang pagkain ko ay talagang hindi malinis. Talagang hindi ko ito maibibenta sa iyo. Dahil kung sumakit ang tiyan mo, sino ang mananagot? Hindi natinag si Yuji sa biglaang pag-abot ng pilak. Mas nag-aalala siyang masangkot sa gulo. At saka, hindi rin siya tiwala sa sarili niyang mga prekok na ulam. 5 barya bawat supot. Hindi ko talaga masisiguro ang kalidad. Ayos lang, kung sumakit man ang tiyan ko, problema ko na iyon. Hindi mo na kailangang managot, boss. Walang pakialam na sabi ng boses mula sa karwahe. Sinubukan pa ni Yuji na tumanggi. 10 tail, halatang naiinip na ang tao sa loob ng karwahe. Isang swoosh na tunog lang ang narinig. Isang piraso ng pilak ang lumipad palabas mula sa karwahe. At saktong lumapag sa kamay ni Yuji. Tinimbang-timbang niya ito. Hindi kulang, hindi sobra. Eksaktong 10 tail. Kung ganoon, magbibigay ako ng babala. Kapag sumama ang pakiramdam ninyo, hindi ninyo ako maaaring balikan para guluhin. Tanga na lang ang tatanggi sa pera. Siyempre, hindi tatanggihan ni Yuji ang pera. Tutal, kinakain naman ito ng lahat. Walang dahilan para hindi ito makain ng isang senyorita na sanay sa layaw. Pagkasabi ng mga salitang iyon, pumunta si Yuji sa kusina. Matapos muli ang pamilyar na proseso. Isang mangkok ng mabangong kung pao chicken ang naluto. Dati, para magustuhan ng ilang mga elegante ngunit mahihirap na iskolar. Sadya talagang bumili si Yuji ng mga kahoy na lalagyan para sa take-out. Sakto, nagamit niya ang mga ito ngayon. Mabilis lang. Isang kahon ng kung pao chicken at isang kahon ng kanin ang naimpake na. Senyorita, pakiusap po, huwag ninyo itong kainin model. Talagang hindi malinis itong pagkain ko. Tuwang-tuwa niyang hinawakan ang mabibigat na pilak sa kanyang kamay. Mabait na pinaalalahanan ni Yuji ang papalayong karwahe. HMP, binibini. Sobra na ang pang-aapi niya. Kahit siya na ang tama, hindi pa rin marunong magpatawad. Si Xiao Chun ay sumusunod sa tabi ng karwahe. Habang pinakikinggan ang boses na nagmumula sa malayo sa kanyang likuran. Inakala niyang tinutuya pa rin siya ni Yuji. Sa sobrang galit ay napapadyak siya. Paulit-ulit na sinasabi ng lalaking iyon na hindi malinis ang tindahan niya. Hindi ba tinutuya lang niya ang mga sinabi ko kanina? Nagbayad na nga tayo ng napakalaking halaga. Pero tinutuya pa rin tayo ng may-ari. Wala talaga siyang modo. Hayaan mo na. Huwag na lang tayong bumalik doon. Ang boses ng binibini ay nanatiling kalmado. Tila walang bahid ng anumang emosyon. Kung gayon, binibini, anong gagawin natin sa pagkain ito? Gusto niyo po bang tikman ko muna para malaman kung may lason? Gusto na sanang itapon ni Xiao Chun ang pagkain. Pero nanghihinayang siya. Wala siyang magawa dahil napakabango talaga nito. At saka, sa itsura pa lang ng pagkain, mukha na it. ang boses ni Binibini ay napakaganda, parang hindi sa mundong ito. Mabuti naman, nang makitang pumayag si Binibini. Hindi na napigilan ni Xiao Chun ang sarili. Agad-agad niyang binuksan ang lalagyan ng pagkain. Click asterisk sa isang mahinang tunog, nabuksan ang lalagyan ng pagkain. Isang bugso ng mainit na hangin, na parang buhawi, ay pumasok sa kanyang ilong, dala ang bango ng ulam. Sa gitna ng lalagyan, naroon ang kung pao chicken, tahimik na nakalagay. Tila isang napakagandang obra maestra. Ang malambot at makinis na manok ay hiniwa sa maliliit na piraso. Bawat piraso ay nagpapakita ng isang kaakit-akit na kulay ginto. Para bang isinasalaysay nito ang sarap. Ang malapot at mabangong sarsa ay parang isang marangyang balabal, na mahigpit na bumabalot sa manok. Bawat piraso ng manok ay saktong-sakto ang pagkababad sa sarsa. Ang kulay ay matingkad at may kintab. Kaya kapag nakita mo na, hindi mo na maiiwas ang iyong tingin. Maingat na kumuha ng isang piraso ng manok si Xiao Chun, at inilagay ito sa kanyang bibig. Sa isang iglap, isang napakasarap na lasa ang kumalat sa kanyang dila. Ang manok ay malambot at makatas. Ang texture ay malinamnam, perpektong humalo sa malapot na sarsa. Nagiiwan ito ng lasang hindi malilimutan. Sa isa pang lalagyan ng pagkain, ang kanin ay buo-buo at hindi magkadikit. Kasing linaw at kasing kinang ng mga perlas. Bawat butil ng kanin ay may bahagyang amoy ng karne.
Nakakatakam. Dahan-daang kumuha ng kanin si Xiao Chun gamit ang kanyang chopsticks. At isinubo ito. Ang kanin ay malambot at malagkit. May kaunting tamis, kapag isinabay sa kung pao chicken. Ito ay isang perpektong kombinasyon. Si Xiao Chun na noong una ay balak lang tikman kung may lasa ng pagkain para sa kanyang senyorita. Ay sunod-sunod ang subo. Hindi na niya mapigilan. Di nagtagal, huminto ang karwahe sa harap ng isang mansyon. Isang bota ang nakasabit ng kitang-kita sa tarangkahan ng mansyon. Ito ang tahanan ng pinakakilalang pamilya sa bayan ng Keihua, ang pamilya Zhou. Ang sakay ng karwahe ay walang iba kundi ang panganay na anak na babae ng pamilya Zhou, si Zhou Xinyu. Senyorita, nandito na po tayo. Nandito na tayo, nakauwi na. Naku po, pagkaalalay pa lang ni Xiao Chun sa kamay ng senyorita. Bigla siyang natigilan. Anong problema? Bakit ka nagugulat? Kalmadong tanong ni Zhou Xinyu. Naku po, hindi ko po sinasadyang naubos lahat ang pagkain. Naku, senyorita, gusto niyo po bang bumalik ako para bumili ng isa pa? Sa sobrang taranta ni Xiao Chun ay napapatalon na siya. Dahil natikman na niya ito, alam na niya kung gaano kasarap ang pagkain iyon. Ngunit naging abala siya sa pagkain kanina. At tuluyan niyang nakalimutang tirhan ang kanyang senyorita. Ito'y isang kasalaan ng kamatayan ng parusa. Huwag na, hindi ba't isang ulam lang naman yan? Kung makukuha ko, swerte ko. Kung mawawala, kapalaran ko. Bukod pa riyan, hindi ba't sinabi mong hindi ka nababalik doon? Medyo nagtaka si Zhou Xinyu, model. Hindi naman matako itong alalay ko. Anong nangyari sa kanya ngayon? Pero masarap po talaga, mahinang sabi ni Xiao Chun. Gaano naman yan kasarap, isa lang naman yang putahe. Halika na, bumalik na tayo sa mansyon. Sa mga sandaling ito, si Zhou Xinyu ay walang kaalam-alam sa kung ano ang kanyang pinalampas. Inakala niyang isa lamang itong medyo masarap na putahe. Lumaki siya sa isang mayamang pamilya. Anong masasarap na pagkain ang hindi pa niya natitikman? Kaya natural lang na hindi niya ito pinansin. Kanina ay bigla lang din niyang naisipan. Pero kanina pa sila iniinsulto ng may-ari. Hindi naman siya manhid para hindi magalit. Kaya medyo naiinis na rin siya. Sa simula pa lang, wala na talaga siyang balak kainin ang putaheng iyon. Ngayong wala na ang putahe. Natural lang na mas lalo siyang walang pakialam. Pero binibini, sobrang sarap po talaga ng putaheng iyon. Gusto pa sanang magpaliwanag ni Xiao Chun. Siya ang kumain ng putahe. Kaya siya lang ang tunay na nakakaalam. Napakasarap ng lasa nito. Hinahanap-hanap niya ang lasa at gusto pa niyang kumain ulit. Huwag ka nang magsalita, uwi na tayo sa mansyon. Matapos umalis si Zhou Xinyu sa restaurant. Sa panig naman ni Xiao Qin, hindi na siya makapaghintay na maglinis para kay Yuji. Kumuha siya ng isang palangga ng tubig. Kumuha ng basahan at masigasig na nagpunas. Bawat sulok ay pinunasan niya ng hindi bababa sa 4 na beses. Kahit ang sahig ay hindi niya pinalampas. Halos gawin na niyang marmol ang sahig sa sobrang kintab. At lalo na ang signboard sa may pinto. Nangingintab ito sa sobrang linis. Mula sa malayo, napakalinaw at kaaya-aya nitong tingnan. Siyempre, lumabas din ang naging epekto ng kanyang sobrang pagtatrabaho. At iyon ay, hanggang sa pagsapit ng gabi. Saka pa lang niya natapos linisin ang unang palapag. Ang ikalawang palapag ay hindi pa niya nasisimulan man lang. Tama na. Huwag ka nang magpunas, sabi ni Yuji habang tinitingnan ng oras. 8:00 na ng gabi, agad niyang pinigilan si Xiao Qin na masigasig pa rin naglilinis. Hindi po pwede, boss. Tumatanggap po ako ng bayad mula kay Ginoong Wang. Kailangan ko po itong tapusin. Hindi itinigil ni Xiao Qin ang kanyang ginagawa. Sa isang banda, tumanggap siya ng bayad kaya hindi niya pwedeng hindi gawin ang trabaho. Sa kabilang banda naman, talagang napakabait sa kanya ng boss niya. Hindi lang siya nito pinakain ng kanin. Pinakain pa siya nito ng pinaka masarap na pagkain sa buong mundo. Yung pagkain yun, baka kahit ang mga Diyos ay ganoon lang din kasarap ang kinakain. Siya, isang hamak na batang isinilang sa isang mahirap na pamilya. Maliban sa kanyang lakas, wala na siyang ibang maipambabayad. Kaya kailangan niyang magtrabaho ng mas mabuti. Napag-isipan na niya, hindi lang para sa araw na ito. Sa hinaharap, babalik siya paminsan-minsan para tulungan ng boss na maglinis. Kung hindi niya masusuklian ang kabutihan ng boss sa kanya. Hindi ko sinabing hindi ka pwedeng magtrabaho. Pero magsasara na kami para sa araw na to. Pwede kang bumalik bukas. Siyempre, hindi kami bukas sa umaga. Pwede kang pumunta muna sa bundok para manguha ng mga halamang gamot. Tapos bumalik ka sa hapon para ipagpatuloy ang trabaho. Dahil malaki ang kinita ngayon, gusto na lang magpetex ni Yuji. 10 tail na pilak. Noong unang panahon, ang palitan ng pilak at ginto ay 10 sa isa. Ibig sabihin, kung i-convert, kumita siya ngayon ng 1 tail na ginto. Ang presyo ng ginto ay mas mahal kaysa sa pilak. Sine-arch niya lang kanina sa internet. Ang presyo ng ginto ngayon ay mahigit 700,000. Bawat kilo, ang 1 tail na ginto ay katumbas ng mahigit 45,000 piso. Kumita ng mahigit 40,000 piso sa isang araw. Sobrang dali talagang kumita ng pera. Itong paraan ng paghingi ng tawad ng mga mayayaman ay talagang simple at prangka na hindi mo kayang kamuhian. Naintindihan na rin niya sa wakas. Hindi pwedeng ibenta ang perang ito bilang antik. Okay lang kahit hindi mahalaga ang tanso at pilak. Basta't mahalaga ang ginto, ayos lang. Sa hinaharap, iipunin niya lahat ng kikitain niyang pera. At sa huli, ipagpapalit niya ito sa ginto para may benta. Ang ratio ng presyo ng pilak sa ginto sa kanila ay 10 sa isa.
Kahit na hindi puro ang ginto dito. Basta tunay na ginto, siguradong hindi siya malulugi. Syempre, dahil kumita siya ng malaki ngayong araw. Kailangan niyang mag-relax muna. Mas mabuti pang magsara na lang ng maaga. Tutal, wala namang masyadong customer sa gabi. Boss, mahilig ka sa mga halamang gamot. Narinig ni Xiaoqin na binanggit ito ni Yuji sa pangalawang pagkakataon. Kaya hindi niya napigil ang magtanong. Syempre, hindi ba't sinabi ko na sa iyo? Kung magdadala ka ng mga halamang gamot dito sa akin, hindi lang kita babayaran para sa mga gamot. Pakakainin pa kita. Masyadong matagal mag-ipon ng ginto. Kailangan pa rin gumawa ng ibang maliliit na negosyo para mapanatili ang daloy ng pera. At talaga, medyo na-excite si Xiaoqin. Nakatikim na siya ng pagkain ng boss dito. Hindi kalabis ang ilarawan ito bilang pagkain ng mga Diyos. At saka, ang pagkakaroon ng kanin bilang standard. Talaga bang makakakain siya nito araw-araw? Tungkol naman sa mga halamang gamot, hindi siya nag-aalala kahit kaunti. Sa kanilang malawak na kabundukan, walang gaanong ibang bagay, kundi maraming halamang gamot. Kaya lang, hindi ito naibebenta sa magandang presyo noon. Kaya paminsan-minsan lang siyang pumupunta rito. Ngayon, kung kasama na ang pagkain, kailangan na niyang pag-isipan kung hihikayatin ba niya ang mga taga-nayon na tumulong sa pagkuha ng mga halamang gamot. Kahit na matapat si Xiaoqin, pero hindi naman siya walang isip. Kung hindi sana siya kukuha ng mga halamang gamot para ibenta sa syudad. Sa edad niya, marami sa nayon ang walang ginagawa. Wala silang ibang magawa, pero kaya nilang mangolekta ng mga halamang gamot. Dati, mahirap ibenta ang mga halamang gamot, kaya siya mismo ang namunguha para ibenta sa syudad. Pero kung talagang gusto ng boss, hindi niya mamasamain na maging isang middleman. Kahit kumita ng mas kaunti, basta't may makakain, sapat na. Para sa sarili niya, balak niyang manatili sa tindahan para tulungan si boss sa mga gawain. At para kumita ng dagdag na pera sa pag-aasikaso ng mga utos. Aba, kanin iyon na may masasarap na ulam. Saan ka naman kikita ng pera sa isang araw? Na sapat para sa ganoong pagkain. Syempre, totoo, basta dalhin mo lang dito. Tatanggapin ko lahat. Mayroon akong kaibigan mula pagkabata, na ang pamilya ay nasa negosyo ng herbal medicine. Nitong mga nakaraang taon, madalas niyang marinig na nagrereklamo ang kaibigan niya. Sabi niya, parami raw ng parami ang mga peking halamang gamot. Ang bisa raw ng mga artipisyal na itinanim ay hindi sapat, kaya maraming mga sinaunang race eta ang hindi na magamit. Isipin mo, sa paghahanda ng gamot, kung mali na ang gamot, paano gagaling ang sakit? Doon sa pamilya ng kaibigan ko, hindi na nila hinahayaan ngayon ang pasyente na bumili ng sarili nilang gamot sa labas. Sila na mismo ang naghahanda nito para sa mga pasyente. Kung hindi nila talaga makokontrol ang bisa ng gamot. Pero ngayon, pahirap na rin ang pahirap bumili ng magagandang klase ng halamang gamot. Kailangan pa nilang sila mismo ang maghanap at bumili. At hindi pa rin sigurado kung makakahanap sila. Paminsan-minsan, nauubusan sila ng supply ng gamot. Kaya wala silang pagpipilian kundi gumamit ng mga artipisyal na itinanim. Tapos, dinadagdagan na lang nila ang dosis. Pero siguradong hindi kasing bisa ng mga ligaw na tumutubo. Dahil mayroon siyang ganitong matatag na mapagkukunan ng supply. Si Yuji ay tiyak na hindi nag-aalala na hindi maibebenta ang mga produkto. Sige, boss, uuwi na po muna ako. Babalik po ako bukas. Sa sobrang tuwa ni Xiaoqin, halos patakbo na ang kanyang paglakad. Para siyang lasing kung tingnan. Teka, ang lalim na ng gabi. Bakit hindi ka muna kumain ng hapunan bago umalis? Tanong ni Yuji na may halong pag-aalala. Hindi na po. Hindi ko na po hahayaang gumastos pa si boss. Boss, aalis na po ako. Bukas po ulit. Sa sobrang tuwa, tumalikod si Xiaoqin at tumakbo. Sa isang iglap, nawala na siya sa paningin. Ngayong gabi, tiyak na hindi siya makakatulog sa sobrang tuwa. Kumpara sa kanya na hindi makatulog sa tuwa. Pero may ibang tao na hindi makatulog sa sama ng loob. Sa loob ng isang magandang pribadong silid sa Taifeng Glow sa kabisera. Ilang malalakas at matitipunong lalaki. Ang kasalukuyang nagiinuman sa mesa. Nagpapalitan ng tagay at masayang nagtatawanan. Sige. Wang Xiao, mula nang umalis ka sa kabisera. Mga 3 o 4 na buwan na rin tayong hindi nagkikita. Sa pagkakataong ito, espesyal na naghanda ang mga kapatid ng isang salo-salo para sa iyo. Kailangang masigurado naming makakain at makakainom ka ng maayos. Oo nga. Siguradong napagod si Wang Xiao sa kanyang mahabang biyahe. Siguradong hindi naging maayos ang iyong pagkain at pag-inom. Ngayong nakabalik ka na, kailangan mong magpakasaya ng husto. Tama. Tingnan mo itong roasted duck. Itong roasted spring chicken, lahat yan ay mga paborito mo noon, Wang Xiao. Tikman mo, pareho pa rin ang lasa tulad ng dati. Sa kabisera ng mesa, matatag na nakaupo si Wang Shen. Masaya siyang nakikipag-inuman at nakikipagkwentuhan sa kanila. Ang mga pagkain sa harap niya ay lahat ng dati niyang paborito. Sa pagkakataong ito, tiyak na magpapakasaya siya ng husto. Pagkatapos ng ilang tagay, kinuha na rin ni Wang Shen ang kanyang chopsticks at itinutok sa roasted chicken na nasa harap niya. Sa isang marahang hila, natanggal niya ang isang hita ng manok. Ganoon pa rin ang pakiramdam tulad ng dati. Kontentong isinubo ni Wang Shen ang hita ng manok sa kanyang bibig. Ngunit sa isang kagat pa lang, agad niyang naramdaman na iba na ang lasa nito. Bakit parang hindi na ito kasing sarap ng dati? Anong problema, Wang Xiao? Bakit hindi ka kumakain? Nakita ng mga kasama niya na si Wang Shen ay nakahawak sa hita ng manok. At matagal na hindi ito binibitawan.
Kaya medyo nagtaka sila, parang may iba yata sa lasa nito. Nagpalit ba ng chef ang Tai Feng Glow? Nagtatakang tanong ni Wang Shen. Dati, paboritong-paborito niya ang roasted chicken na ito. Pero ngayon, sa isang kagat pa lang, parang nawalan na siya ng ganang kumain pa. Medyo matabang, wala na yung dating pananabik. Hindi di ba ganito naman lagi ang lasa nito? Masarap naman Nang marinig ito, sumandok din ang katabi niya at isinubo. Tinikman niya at ganoon pa rin naman ang lasa. Imposible, parang hindi na kasing sarap ng dati. Muling tumikim si Wang Shen. Talagang wala na yung dating sarap nito para sa akin. Napakasarap kaya ng pagkain na to. Young Master Wang, nagbago na ba ang panlasa mo? Siguro dahil ilang buwan na akong hindi nakakakain nito. Kaya medyo naninibago lang ako. Ayos lang, ayos lang. Tikman mo pa ang ibang putahe. Napakaraming nakahain lahat yan paborito mo. Hindi naman ito gaanong pinansin ng mga tao sa paligid nila. Sa isang biyahe na tumatagal ng ilang buwan. Para sa mga taong kailangang maglakbay sa malalayong lugar. Karaniwan lang na magbago ang panlasa. Siguro nga. Tumango si Wang Shen. Ngunit kahit tumikim pa siya ng ilang beses mula sa ibang putahe. Sa huli ay napilitan din siyang ibaba ang kanyang mga chopsticks. Bakit hindi ko to napansin noon? Malansa at matigas pala ang mga pagkain sa Tai Feng Tower. At ang pinakamatindi, matabang at walang lasa. Halos hindi ko malunok kung ikukumpara sa kung pao chicken na yun. Na parang nagsasayawan ng iba't ibang lasa sa dila ko. Ang mga pagkain ito sa harap ko ay parang isinawsaw lang sa tubig. Diretso ng inihain. Walang lasa, walang-wala. Halos kapareho lang ng mga tuyong rasyon na pampuno lang ng tiyan. At isipin na siya, ang kagalang-galang na young master ng Wei Yuan Escort Agency. Paano niya naisip murang kainin ng ganitong klaseng pagkain noon? Young Master Wang, anong problema? Wala ka bang gana kumain? May sakit ka ba? Gusto mo bang ipatawag ko ang doktor para tingnan ka? Nag-aalalang tanong ng isa sa kanyang mga tauhan. Si Wang Shen ang kinabukasan ng kanilang Wei Yuan Escort Agency. Kaya hindi pwedeng may mangyaring masama sa kanya. Isipin mo na lang ang kanilang Wei Yuan Escort Agency. Ang negosyo ay sumasaklaw sa 27 probinsya mula Hilaga hanggang timog ng dinastiyang Dachen. Kahit na ang korte ng imperyo, kung minsan ay nangangailangan ng kanilang tulong sa pag-eskolta ng mga bagay. Para sa isang malaking industriya na tulad nila, isang tagapagmana na kayang pasanin ang mabigat na responsibilidad, ay napakahalaga, kahit hindi malakas si Wang Shenwen. Pero ang kanyang galing sa pakikipaglaban ay isa sa pinakamahuhusay sa mga kabataan. Kung magtitiyaga pa siya ng ilang taon, kaya na niyang patakbuhing mag-isa ang negosyo ng ahensya. Sa ganitong panahon, mas mahalaga ang kanyang katawan kaysa sa anupaman. Hindi kailangan. Kumain lang kasi ako ng isang napakasarap na ulam noong pabalik sa kabisera. Kung ikukumpara sa ulam na iyon, itong mga ito ay parang pagkain ng baboy. Talagang napakahirap kainin. Tingnan mo itong manok, matigas. Yung manok na kinain ko, malambot at makatas. May halong sarsa, na kumikinang at parang kristal. Talagang kakaiba. Tapos itong lasa, huwag na nating pag-usapan. Sa isang salita, matabang. Hindi katulad ng pagkain iyon. Sa isang kagat, 10-10 lasa ang sumasabog sa bibig. Pero malinaw ang bawat patong ng lasa. Isipin mo pa lang, talagang nakakatakam na. Naalala ni Wang Shen ang hapunan kagabi. Hindi niya namamalayan na tumutulong na pala ang laway niya. Ganoon ba talaga kasarap? Masyado namang exaggerated ang pagkakasabi niyan. Kung ganoon, edi pagkain na pala ng mga Diyos yan. Siyempre, hindi naniwala ang mga tauhan niya. Lahat sila ay mga tanod ng isang ahensya ng escort. Ilang taon na rin silang naglalakbay sa iba't ibang lugar. Masasabing ang mga sikat na kainan sa iba't ibang lugar. Nasubukan na nilang lahat, pero sa totoo lang, pagkatapos maglibot-libot, ang 8 malalaking restaurant pa rin sa kabisera ang pinakamagaling. Hindi naman sa hindi masarap sa ibang lugar, pero hanggang sa kapantay lang sila ng 8 malalaking restaurant sa kabisera. Paanong may taong makakapagluto ng ganyan? Na kayang magmukhang walang kwenta ang mga pagkain ng 8 sikat na restaurant. Baka kahit ang mga hepe pa sa kusina ng palasyo, ay hindi maglalakas loob na magyabang ng ganyan, di ba? Sabi nga nila, ang mga pinakamahuhusay sa lahat ng larangan, ay laging nagsisilbi sa pamilya ng emperador. Masasabi na ang mga kusinero ng palasyo, ang kumakatawan sa tuktok ng galing sa pagluluto sa dinastiyang ito. Anging ang mga natanggal o nagretiro lang mula sa kusina ng palasyo. Ang posibleng maaga ng iba, ang 8 malalaking restaurant sa kabisera. Bawat isa sa kanila, ay may ilang veteranong kusinero mula sa palasyo na namamahala. Kaya naman hindi sila basta-basta matatapatan ng ibang mga restaurant. Syempre, hindi naman sa wala ng iba pang lugar, na may sariling espesyalidad. Posible rin namang may isa o 2 silang pambatong putahe. Pero yung aabot sa puntong hindi na makakain ang batang amo nila dahil dito. Abay medyo kalokohan na yun. O kahit papaano, hindi sila naniniwala. Nako, pagkain talaga para sa mga Diyos. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakatikim ng ganoon. Isang putahe na ganoon kay aman at kasalimuot ang lasa. Hindi na alam ni Wang Shen kung paano pa niya ipapaliwanag. Ang ganoong klaseng sarap ay hindi niya kayang ilarawan. Kung ganoon, saan niyo po kinain yan, Young Master Wang? Naging mabilis mag-isip ang isa sa mga tauhan niya. Iilan lang naman kasi ang mga sikat na restaurant. At halos lahat naman ay napuntahan na natin. Sabihin niyo lang para masuri naming lahat kung totoo nga. Hindi naman kalayuan. Nasa Keiwa Town lang, wala pang isang araw na biyahe mula sa kabisera.
May isang restaurant doon. Paano ko ba sasabihin? Basta, mukha siyang napakatagal na. Yung putahe sa loob ng restaurant na Gangbao Jiding. Talagang kakaiba. Napadaan ako doon kagabi. At nakakain ako agad ng 11 platito. Sayang lang talaga at yung lintik na may-ari. Hindi man lang nagbukas hanggang tanghali ngayon. Kaya ayon, bumalik ako ng kumakalamang sikmura. Nang maalala ito, hindi maiwasan ni Wang Shen na mainis ng husto. Imposible. Ilang beses na rin akong dumaan sa Keihua Town. Wala namang kahit anong restaurant doon. May isang bantay na nagpahayag ng pagtataka. Oo nga. Madalas akong dumadaan sa bayan ng Keihua na yan. Ang pinakaunang restaurant doon ay mga 7 o 8 taon na ang nakalipas. Ngayon, ang lugar na iyon ay napakatamlay na. Narinig ko pa nga na may nagmumulto raw doon. Isang bantay na laging dumadaan sa rutang iyon ay sumang-ayon din. Nagbubukas sa gabi, sarado sa umaga. Master Wang, hindi kaya nakakita ka na ng multo? Bakit hindi tayo pumunta sa templo para mag-alay? Para maitaboy ang masasamang espiritu. Sabi ng isang duwag na bantay habang umuurong sa takot. Lintik, ako'y isang bantay na malakas at masigla. Puno ng kabutihan. Kahit ang mga multo ay kailangang umiwas sa akin. Paanong makakatagpo ako ng multo? Saka, kahit pa makatagpo ako ng multo, dapat ay isang babaeng multo na gustong sipsipin ang aking enerhiya. Ano naman yung multong nagbebenta lang ng gulay? Kahit ganoon ang sinabi niya, medyo kinakabahan pa rin si Wang Shen. Hindi kaya isang tindahan ng multo ang napuntahan ko. Siguro dapat pumunta ako sa templo sa ibang araw para mag-alay. Siguradong nakakita ka na ng multo. Hindi ako naniniwala na may ulam na hindi malimutan ni Master Wang. Posibleng masarap ang ulam, pero yung sobrang sarap na hindi ka na makakain ng iba. Siguradong may problema dyan. May multo. Siguradong may multo. Mariing sinabi ng isang bantay. Tama, yung tipong makakapagpawala ng gana sa'yo. At hindi ka na makakain. Iyak na hindi iyon magandang bagay. Master Wang, siguradong nakatagpo ka ng multo. Mariin ding sinabi ng isa pang bantay. Imposible. Ang ulam na iyon ay talagang hindi pa naririnig. Ni hindi pa nakikita. Hindi naman mukhang masamang tao ang may-ari. At saka, masarap din ang kanin nila. Mas masarap pa kaysa sa kanin sa ibang lugar. Medyo tulalang pangangatwiran ni Wang Shen. Kahit gaano pa kasarap ang pagkain. Gaano nga ba yun kasarap? Siguradong binulag ka lang ng multo. Boss Wang, ang lola sa tuhod ko ay marunong magpalayas ng multo. Bukas, papupuntahin ko siya para tingnan. Masigasig na sabi ng isang escort. Hindi talaga ako nakakita ng multo. Totoo talaga ang tindahan na iyon. Totoo rin ang pagkain doon. Talagang napakasarap. Pinanindigan ni Wang Shen ang kanyang paniniwala. Boss Wang, hindi sa ayaw naming maniwala sa iyo. Sobrang kakatwa lang kasi ng sinasabi mo. Una, sa gabi lang. Tapos, 100 beses na mas masarap daw. At hindi pa nagbubukas sa umaga. Paanong magkakaroon ng ganyang klase ng tindahan sa mundo? Sa tingin ko, mas mabuting maghanap na tayo ng paring dawes para palayasin ang masamang hangin. Ang iba ay sunod-sunod na nagpahayag ng hindi nila paniniwala. Aba, umiinit na ang ulo ko. Bakit ba ayaw ninyong maniwala sa akin? Iyon ay tunay na pagkain ng mga Diyos. Hayaan na ninyo, hayaan na. Hindi pa ninyo natitikman, kaya hindi ninyo maiintindihan. Nagalit na rin si Wang Shen. Bakit ba ayaw maniwala sa kanya ng mga taong ito? Boss Wang, hindi mo rin masisisi ang mga kapatid. Hindi pa talaga namin natitikman. Paano mo kami mapapaniwala? Ganito na lang, total hindi naman kalayuan sa kabisera ang lugar na iyon. Dahil gusto ni Boss Wang kumain, magmadali tayong pumunta roon sakay ng kabayo. Ilang oras lang naman ang biyahe. Kaya bukas, isama mo na lang kaming mga walang gagawin, Boss Wang. Para malaman na rin namin. At hindi na natin kailangang magtalo kung totoo ba o hindi. Malalaman natin kapag natikman na. Sabi ng isang mas matandang escort para ayusin ang usapan. Si Tio Lu talaga, nararapat na isang veteranong escort na may ilang dekada ng karanasan. Talagang sanay na. Sige, ganyan na nga ang gawin natin. Pero hindi pwedeng tulugan ang lugar na iyon. At hindi natin alam kung kailan magbubukas ang tindahan. Ganito na lang, medyo huli na tayong umalis bukas. Para makabalik tayo ng maaga. Biglang sumigla ang loob ni Wang Shen. Gusto na niyang kumain ng isang kagat ng tunay na kung pao chicken ngayon din. Hindi na mahalaga ang distansya at kung ano paman. Sa buhay na ito, hindi ba't para lang naman sa isang kagat na iyon? Matapos ihatid ng restaurant si Xiaoqin. Hindi na makapaghintay si Eugene na humiga sa kama at kunin ang kanyang cellphone. Nagpadala siya ng mensahe sa kanyang kaibigan mula pagkabata. Delivery boy Xiaoyu, magkita tayo. Pharmacist Xiaoli, ayoko. Kung may kailangan ka, sabihin mo na. Huwag mo akong aasahan na pupunta sa bahay mo para kumain ng pre-cooked meal. Delivery boy Xiaoyu, hindi tungkol sa pagkain. Kahit ayaw mo, maraming iba dyan ang gustong kumain. Gusto ko lang magtanong sa'yo. Tumatanggap ka ba ng mga ligaw na halamang gamot? Pharmacist Xiaoli, ligaw. Oo, tumatanggap kami. Bakit naman hindi? Anong klaseng halamang gamot? Ligaw. Delivery boy Xiaoyu, mahirap sabihin. Hindi naman ako nag-aral ng medisina. Ikaw na lang ang pumunta rito bukas para tingnan. Oo nga pala, mamayang hapon ka na bumalik. Xiaoli ng Batika, huwag kang mag-alala. Hindi rin ako makabangon sa umaga. Delivery boy Xiaoyu, bangkal. Xiaoli ng Batika, bangkal. Isang gabing walang tulog. Kinabukasan ng hapon, kagigising lang ni Yuji Kai. Humihikab siyang nagbukas ng pinto.
Nag-aantay na si Xiaoqin sa labas ng pinto. May pasan pa rin siyang malaking tiklis sa kanyang likuran. May dalawa pang nakalagay sa lupa. Sa loob, maliban sa Wang Jing na nakita kahapon, mayroon ding ibang mga halamang gamot na hindi niya kilala. Basta, ilang malalaking tiklis na punong-puno. Boss, ito po ang mga nakuha ko kaninang madaling araw sa bawat bahay. Tingnan niyo po kung ayos lang. Masyado na kasing gabi nang umuwi siya kagabi. Kaya naman, wala nang oras si Xiaoqin para batiin ang mga kaibigan niya sa baryo. Pero hindi naman problema, bilang mga taga-nayon, mayroon din namang nakahandang mga halamang gamot sa bahay. Kaninang umaga, habang nag-aanunsyo sa bawat bahay tungkol sa pagkuha ng mga halamang gamot, isinabay na rin ang pangungulekta. 3 malalaking basket na puno. Sa tingin ko, maibebenta rin ito para kumita ng kaunting pera. Ayos, ayos. Kung ganun, bibigyan kita ng isang tiyan na pilak para dyan. Walang masyadong ideya si Yuji sa halaga ng pera. Pero mayroon lang siyang 15 tansong barya, isang tiyan na pilak, at 10 tail na pilak. Ang 15 tansong barya ay siguradong hindi sapat. Ang 10 tail na pilak ay hindi rin angkop. Kaya ang natitira na lang ay isang tiyan na pilak. Total, ang isang tiyan na pilak ay katumbas lang ng 50 hanggang 60 yuan. Talagang hindi ako lugi sa pagbili ng ganito karaming ligaw na halamang gamot. Marami sa mga ito ay mga tuyong produkto na mas mahal pa kaysa sa mga sariwa kahapon. Dahil kapag natuyo na ang tubig, iba na ang kalidad nito. Isang tiyan, ito, hindi ba't sobra na yata yan? Medyo nautal si Xiaoqin. Ang isang tiyan ay katumbas ng 100 wen. Noon, kapag ipinagbibili ang mga ito sa Batika, malaki na kung may benta ng 50 hanggang 60 wen. At kahit na ganoon, ang may-ari ng Batika ay palaging mapili at mareklamo. Hindi iyan malaki, isang tiyan na pilak lang. Kaya't basta na lang niyang kinuha ang isang tiyan na pilak na natanggap niya ilang araw na ang nakalipas. At inihagis ito kay Xiaoqin. Tunog ng notifikasyon ng cellphone. Batika, si Xiaoli, pinto. Mukhang nakarating na ang tao sa pinto. Kaya si Yuji ay hindi na nag-abalang sumagot sa mensahe. Binuhat niya ang basket ng gamot at naglakad papunta sa kusina. Nag-alok ng tulong si Xiaoqin pero agad siyang tinanggihan. Huwag na, mahalagang lugar ang kusina. Hindi maaaring pumasok ang mga tagalabas. Kahapon, noong naglilinis, pinakita na sa kanya ni Yuji ang orihinal na bersyon ng sinaunang kusina. Pero ang modernong kusina ay hindi niya maaaring pasukin. Kaya't hindi na lang niya ito pinapasok sa kusina para makaiwas sa gulo, model. Sige, boss. Trabaho na ako. Masunurin naman si Xiaoqin. Ang restaurant ay may sariling mga patakaran. Noong unang panahon, napakahigpit nila sa pagbabantay laban sa pagnanakaw ng kaalaman. Kahit na mga kusinero, o mga karpintero, o kahit mga maestro sa medisina, lahat sila ay nag-iingat sa kanilang mga disipulo. Maraming bagay ang hindi mo man lang pwedeng tingnan, lalo na pagdating sa sining ng pagluluto. Minsan, sa kakatitig mo lang ay natututunan mo na. Kaya naman hindi nagpapapasok ng iba si Yuji. At makatwiran lang ang paghihigpit sa kusina. Hindi ito agad makakatawag ng pansin. Sige na, sige na. Ikinaway ni Yuji ang kanyang kamay. Dala-dala ang basket ng gamot, dumaan siya sa kusina, at nagtungo sa modernong take-out shop. Lalala alternasyon sa pagtaas ng roll-up door. Isang payat na figure ang lumitaw sa labas. Matangkad ang taong nasa labas. Nakasuot siya ng salamin na may itim na frame. Guwapo ang kanyang mukha, na may itsura ng isang matandang iskolar. Ang taong ito ay walang iba kundi ang kababata ni Yuji. Si Li Tongren, na ang pamilya ay may-ari ng isang klinika ng tradisyonal na Chinese medicine. Sabi-sabi, ang mga ninuno daw niya ay may kaugnayan pa raw kay Li Shizhen, ang sumulat ng Compendium of Materia Medica. Kaya masasabing galing siya sa isang tanyag na angkan. Isang pamilya ng mga doktor ng Chinese medicine na minana pa sa mga ninuno. Kung totoo ba o hindi, wala nang nag-abalang alamin pa. Tutal, sa panahon ngayon, kung hindi ka sikat, wala talagang maglalakas loob na magpatingin sa isang doktor ng Chinese medicine. Hoy, tayo yung magkasama kagabi, di ba? Bakit ngayon ka lang gumising? Bilis, patanjin ako kung anong magagandang nakuha mo. Hindi pa man tuluyang nabubuksan ni Yuji ang salaming pinto. Sumiksik na agad papasok si Li Tongren mula sa siwang. At agad na isinubsob ang ulo sa basket ng mga gamot. Uy, 5 taong gulang na Wang Jing. At mayroon pang 10 taong gulang na ligaw. Siguradong ligaw at magandang klase to. Tian Quizy, ang ganda nito. Sa labas, mahigit 100 yuan kada kilo ang benta nito. At heto pa, itong Zhu Shang Yi Jihao. Napakagandang klase, tunay na napakagandang klase talaga. Ipi Shihu, 79% ligaw. Napakabihira nito. Sa merkado, 30 hanggang 50,000 bawat kilo. Hindi lang yan, ang dami nitong magagandang klase. Saan mo ba nakuha ang lahat ng ito? Habang tinitingnan ni Li Tongren, lalong nagningning ang kanyang mga mata. Kahit na hindi ganoon karami ang bawat isa sa mga ito. Pero ang bentahe nito ay dahil bihira itong mahanap. Sa panahon ngayon, kung gusto mong makahanap ng mga ligaw, kailangan mo nang pumunta sa mga malalalim at liblib na kabundukan. Dahil kung hindi, lahat na lang ay mekanisado. Wala ka nang gaanong makukuhang ligaw na halamang gamot ngayon. Lahat ay artipisyal ng itinatanim. Gaya nga ng kasabihan, 1 taon ng halamang gamot, 3 taon kang hindi makakaani. Masyadong hinihingi ng pagtatanim ng halamang gamot ang katabaan ng lupa. Ang mga artipisyal na itinatanim ay hindi nakakakuha ng sapat na bisa mula sa lupa.
Ito ang dahilan kung bakit maraming mga sinaunang race Eta ang nagmumukhang peke. Sa katunayan, hindi. Ang race Eta ang may problema. Kundi nakabili ka lang talaga ng peking gamot. Peke ang mga gamot, kaya natural lang na walang epekto. Pinadala ng kamag-anak ko mula sa probinsya. Pinapahanap niya ako ng paraan para may benta. Kaya, bibilhin mo ba o hindi? Medyo nagulat din si Yuji. Inakala niya na sapat na kung makakakuha lang si Xiaoqin ng mga ordinaryong halamang gamot. Sino ba namang mag-aakala na makakakuha siya ng mga gamot na nagkakahalaga ng 10,000 libo? Ang galing talaga ng batang to. Bibilhin. Syempre bibilhin ko, bakit naman hindi? Isa pa, tamang-tama, kulang na kulang kami sa mga gamot na ito. Pero sa totoo lang, bukod sa akin, walang ibang maglalakas loob na bumili nito. Sa susunod na magkaroon ka ulit ng mga ligaw na klase. Kahit anong gamot pa yan. Kunin mo muna at huwag mong ipaalam kung inuman. May mga gamot kasing hindi pwedeng ibenta sa merkado. Pero ang pamilya ko, may mga koneksyon sa itaas. Kaya naming ayusin yan, huwag kang mag-alala. At para naman dito sa daladala mo, uuwi muna ako para timbangin ito. Ay padadala ko na lang sa'yo ang bayad mamaya. Huwag kang mag-alala, itong dendrobium pa lang ay nagkakahalaga na ng 10,000 libo. Itong mga dala mo, mabebenta mo ng hindi bababa sa 70 hanggang 80,000. Umalis na siya daladala ang basket ng gamot. Mabilis na tumakbo palayo si Lee Tongren. Naiwan sa likuran si Yuji na walang magawang sumigaw. Hoy! Iwan mo yung basket. Sayang at nakalayo na siya. Hindi na niya marinig. Hay, hayaan na nga. Ilang basket na kawayan lang naman yon. Kung kinuha na niya, edi kinuha na niya. Umiling-iling na lang siya. Muli niyang isinara ang rolling door. Mula sa kusina, dumiretso si Yuji sa sinaunang panahon. Biro ba naman, sa isang araw lang ay kumita na ako ng 10,000 libo. Alin ba ang mas may magandang kinabukasan? Kitang-kita naman kung alin. Dito naman sa tavern sa sinaunang panahon. Si Xiaoqin ay masipag pa ring nagpupunas ng sahig. Pero habang tinitingnan ni Yuji, lalo siyang nahihiya. Yung mga halamang gamot kanina, nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 taels ng pilak. Pero isang chen lang ng pilak ang ibinigay ko sa kanya. Parang kinakain ako ng konsensya ko sa kinita kong to. Kahit na kung si Xiaoqin mismo ang magbebenta, siguradong hindi niya ito maibebenta sa ganitong halaga. Pero hindi pa rin mapanatag ang konsensya ni Yuji. Ibinuka ni Yuji ang kanyang bibig. Hindi niya alam kung paano sasabihin. Boss, may kailangan po kayo. Nagtatakang itinaas ni Xiaoqin ang kanyang ulo. Wala naman. Yung mga basket mo ng gamot, kukunin ko na rin. Heto ang 15 tansong barya para sa'yo. Wala na ring masyadong perang natitira kay Yuji. Ilang pirasong barya na lang ang sukli niya. Kaya ibinigay na lang niya lahat. Hindi ko po ito matatanggap. Wala po itong halaga. Marami po ako niyan. Kung gusto niyo po, kunin niyo na lang. Wala po talagang halaga yan. Boss, napakabuti niyo na po sa akin. Binili niyo na nga po ng mahal ang mga gamot ko. Pinakain niyo pa po ako ng kanin. Hindi dapat maging sikim ang isang tao. Kontento na po ako. Nakayuko si Xiaoqin. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Dati, kahit isang pirasong pilak ay hindi niya kinikita sa loob ng isang buwan. Hanggang sa nakilala niya si Yuji. Sa loob lang ng 2 araw ay kumita na siya ng 2 pirasong pilak. Ang utang na loob na ito ay hindi niya malilimutan. Ang aga mong dumating. Hindi ka pa siguro kumakain, no? Nang makitang hindi ito tinanggap ni Xiaoqin, hindi na siya pinilit pa ni Yuji. Ang pagkakabenta sa ganoong kataas na halaga, ay hindi naman talaga dahil kay Xiaoqin. Ito ay dahil sa kanyang mga koneksyon at sa kanyang kapangyarihan na makapaglakbay sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Kung pipilitin niyang bigyan ng pera si Xiaoqin, baka hindi pa iyon maging maganda. Alam niya ang kasabihan na ang kaunting tulong ay lumilikha ng kaibigan, ngunit ang sobrang tulong ay nagiging sama ng loob. Dahil hindi niya maaaring bigyan ng pera, mas mabuti pang alagaan na lang niya ito sa ibang paraan. Hindi po ako gutom. True up, hindi po, totoo pong hindi ako gutom. Maagang-aga pa lang ay nasa bundok na si Xiaoqin para manguha ng mga halamang gamot. Pagsapit ng tanghali ay nagmamadali naman siyang pumunta rito. Talagang wala na siyang oras para kumain. Paano naman siyang hindi magugutom? Kaya lang, dahil hindi nabanggit ni Yuji, nahihiya siyang humingi ng pagkain. Dahil sa pagkakaalam niya, napakamahal ng pagkain dito. Kahapon nga ay may isang senyorita na gumastos ng 10 tael na pilak para lang sa isang kainan. Nang maisip niya ang kinain niya kahapon, katumbas iyon ng 10 tael na pilak. Kung hindi niya iyon kinain, maaari kaya iyong mapalitan ng 10 tael. Pero hanggang sa isip niya lang naman iyon. Malinaw naman na espesyal ang sitwasyon kahapon. Iyon ay naiintindihan naman niya. Pero ang sarap-sarap talaga ng ulam at kanin na iyon. Kung gutom ka, sabihin mo lang. Wala kaming ibang bagay dito sa bahay, kundi maraming pagkain. Hintayin mo ako, kukuha kita ng pagkain. Dadagdagan ko ng 2 ulam ang sa iyo ngayon. Pagkasabi ni Eugene nito, naglakad na siya papunta sa kusina. Binuksan niya ang ref. Hindi siya agad kumuha ng kung ano. Dahil magdadagdag siya ng ulam, kailangan niyang pumili ng maigi. Siyempre, ang kung pao chicken ang pinakamarami. Ang pangalawa sa pinakamabenta ay ang Yakshang shredded pork. Pero medyo maanghang ang ulam na ito. Naitanong na ni Yuji dati. Sa panahong iyon, wala pang sili. Malamang hindi sanay ang mga tao doon kapag kinain nila ito. Baka sumakit pa ang tiyan nila. At kung sasabihing huwag lagyan ng sili,
Pasensya na, isa itong pre-cooked meal. Nakahanda na ang timpla nito. Kahit nabawasan ng asin. O hindi kumakain ng sili, bawang, kinsey, o sibuyas. Pasensya na, sa iba na lang kayo humanap. Ganito lang talaga ang lasa ng ulam dito. Kainin mo kung gusto mo, kung ayaw mo, diwag. Kaya ipagpaliban na lang muna natin ang yakshang shredded pork. Nasa panahon pa naman ng paglaki ang bata. Paulit-ulit na pumili si Yuji. Sa wakas ay nakapili rin siya ng dalawang ulam na nagustuhan niya. Sweet and sour pork at twice cooked pork. Parehong sikat na signature dish sa mga food delivery. Kabilang ito sa mga pagkaing may pinakamaraming stock. Pinunit niya ang balot, kumuha ng 3 plato. Ganoon pa rin ang pamilyar na proseso. Gupitin, buksan, at isalin sa plato. Matapos initin ng 3.5 minuto. Ding, 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 sabay-sabay na tumunog ang 3 alerto ng microwave. Nangangahulugan din ito na bagong luto na ang 3 pre-cooked meals. Dala-dala ang tray. Dahan-daang lumabas si Yuji. Sa lobby, nagtatrabaho pa rin si Xiaoqin. Ngunit kusa na lang bumagal ang kilos ng kanyang mga kamay. Para ka lang nasa opisina kapag malapit na ang uwian sa tanghali. Isang empleyadong nag-order na ng pagkain. Nasa pagkain na ang buong isip niya. Sino pa ba ang gaganahang magtrabaho? Ang maganda sa bahay ni Yuji ay laging mabilis silang maghain ng pagkain. Pagkalipas ng 3.5 minuto, ilang masasarap na amoy, ang sabay-sabay na humalimuyak mula sa kusina. Ang isa ay ang pamilyar na amoy ng Kung Pao chicken. Ang dalawa pang ulam ay hindi na alam ni Little Chin. Ang naramdaman lang niya ay medyo maasim ang isa. Pero walang alinlangan. Siguradong masarap ito. Hindi nagtagal. Nakita na rin ni Little Chin ang tunay na itsura ng 3 putahe. Huwag na nating pag-usapan ang Kung Pao chicken. Ang kulay ng sweet and sour pork ay matingkad na pula, may kintab at mamantika. Parang napakasariwa at makulay. Ang ibabaw nito ay nababalutan ng isang malinaw at kumikinang na sweet and sour sauce. Habang nasisikatan ng natural na liwanag, ang buong itsura nito ay naglalabas ng isang kaakit-akit na kintab. Hindi mo na kailangan pang aylapit. Ang amoy nitong maasim-asim at matamis-tamis ay agad na papasok sa iyong ilong. Hindi mo maiiwasang maglaway. Sobrang kitakam-takam. Tingnan naman natin ang twice cooked pork. Gawa ito sa piniling liempo na balanse ang taba at laman. Iniwan ng mananipis, matapos igisa sa napakainit na kawali. Lumabas ang mantika mula sa taba nito. At ang karne ay nagsimula ng kumulat. Ang mga gilid naman ng laman ay bahagyang tostado na at naninilaw. Tila ba sinasabi nito kung gaano ito kasarap? Bawat hiwa ng karne ay basang-basa sa sarili nitong mantika at nangingintab. Ang natunaw na taba ay bahagyang nakabalot sa karne. Kumikislap sa isang napakasarap na paraan. Isang tingin pa lang ay bubuksan na ang iyong gana. Lalo na sa panahong ito na kahit kanin ay kulang pa. Ang mantika ay napakahalaga na parang ginto. Ang isang ulam na tulad ng twice cooked pork na halatang mamantika ay isang bagay na kahit sa bagong taon ay 2 beses mo lang masisilayan. 2 sulyap lang talaga, hindi ka napapayag ang tumingin pa. At kung ang pagkain nito ang pag-uusapan, huwag mo na itong pangarapin pa. Ngayong nakikita niya ang ganitong klaseng putahe na nakahain sa kanyang harapan. Paanong makakatanggi ang isang taga-probinsya sa ganitong klase ng tukso? Sobrang pagsubok naman ito para sa mga ordinaryong tao. Sinong mamamayan ang makakatagal sa ganitong pagsubok? Boss, ito. Kahapon, yung isang putahe ng Gongbao chicken pa lang, ay hindi na niya malimutan ang sarap. Ngayon, binigyan siya kaagad ng boss ng 3 putahe. Sa sobrang pasasalamat niya, gusto niya talagang lumuhad sa langit ng 300 beses. Bukas talaga ang mga mata ng langit. Para sa isang taong naghirap sa buong buhay niya, ay hindi niya akalaing makakatagpo siya ng isang napakabait na taong tulad ng boss. Sige, kain na, kain na. Bilisan mo ng kumain, hindi na masarap kapag lumamig. Kapag lumamig ang ulam, babalik lang ito sa pagiging frozen food pack. Kakaiba kasi ang pakiramdam nun. Kaya naman palaging minamadali ni Yuji ang mga customer na kumain. Kung hindi, parang mayroon pa ring lasa ng pagka-frozen. Isa pa, 3 piraso lang naman ito. Mga frozen pre-cooked na pagkain lang na nagkakahalaga ng 15 yuan. Hindi na talaga kailangang maging ganoon ka-emosyonal. Ang sarap, George. Napakasarap. Sa harap ng masasarap na pagkain. Hindi na rin napigilan ni Xiaoqin na kumuha ng pagkain. At nagsimula ng kumain ng buong gana. ang sarap nito. Masarap din yun. Ang matamis at maasim na lasa ng sweet and sour pork ay talagang kaakit-akit para sa isang batang kasing edad niya. Ay siyang pinakakaakit-akit. Ang mga dekalidad na pampalasa tulad ng asukal at suka. Kailan niya matitikman sa buong buhay niya. Ang unang tikim niya ay higit pa sa lahat ng kanyang imahinasyon. Napakasarap, sobrang sarap talaga. At lalo na yung twice cooked pork.